Kabanata 741. Pagnanakaw ng lugar. Nararamdaman ni Shu Fenggan ang lamig sa kanyang katawan nang tamaan siya ng panghampas. Lahat ng magulong mga isip sa kanyang utak ay sumabog tulad ng isang baha. Naging isang labis na magulong pagkatao ito sa loob ng kanyang katawan at ikinulong siya sa pakiramdam na parang siya ay pinag-iiwanan. Ang kanyang mga hakbang ay hindi maiiwasang bumagal at maging ang kanyang daw ay naging hindi matatag. Hindi niya kayang isipin kung anong klaseng panghampas ito na may ganitong nakakagimbal na lakas. Sa mga sandaling iyon, sumugod si Wang Lin. Hindi siya sumugod kay Shu Fenggan, kundi sa lotus ni Shu Fenggan. Pagnanakaw ng pwesto. Sa mga sandaling iyon, ang buhok ni Wang Lin ay gumalaw kahit walang hangin at ang kanyang damit ay dumagundong sa hangin. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang kidlat, at bagamat ang kanyang mukha ay mapatla, nagbigay siya ng kakaibang aura. Nakatayo siya sa ibabaw ng lotus ni Shu Fenggan, na parang nakatayo siya sa daw ni Shu Fenggan. Bagamat wala itong epekto sa realidad, simboliko, ito ay isang malupit na pag-atake sa isipan ng isa. Sa wakas, napigilan ni Shu Fenggan ang lahat ng magulong mga isip sa kanyang isipan. Ang kanyang daw heart ay hum-inana, at nang makita niyang nakatayo si Wang Lin sa kanyang lotus, agad na namutla ang kanyang mukha. Walang sinabi si Wang Lin at malamig na tinitigan si Shu Fenggan. Ainalngan niya ang kanyang mga manggas at naupo sa lotus. Sa mga sandaling iyon, naging mas matindi ang lakas ng Underworld River at agad na pinalibutan ang lotus. Nawalan na ng laban si Shu Fenggan sa dao. Ang kanyang mukha ay naging mapatla at nag-ubos siya ng dugo. Agad siyang umatras at nagbigay ng isang mapagpakumbabang ngiti, sabay galaw ng kanyang kamay na nagbuo ng isang seal. Ang origin energy sa loob ng kanyang katawan ay agad na nagtipon sa kanyang mga kamay. Mayroon pa akong origin spell. Origin form Devil God. Ang mukha ni Shu Fenggan ay naging mabagsik. Talaga siyang nagalit sa kalaban na hindi pa niya nalalaman ng pangalan. Ang origin energy ay nagtipon sa kanyang mga kamay at agad na isang itim na devilish flame ang nabuo sa pagitan ng kanyang mga kamay. Ang devilish flame na ito ay parang isang kumikislap na apoy ng kandila. Parang may isang pusong demonyo na lumalaban sa loob ng apoy. Sa isang kisap mata, ang devilish flame ay sumipsip ng malaking halaga ng origin energy, na nagdulot sa apoy na magningning ng malakas at magpalaki ng husto. Nagbuga ito ng makapal na itim na usok na naging hugis ng isang demonyo na may isang pangil. Ang itsura nito ay kahawig ng mga demonyo, ngunit hindi ito kasing lakas. Isang malakas na pakiramdam ng panganib ang dumaan sa puso ni Wang Lin. Tinamaan ng kanyang kanang kamay ang lotus at siya ay tumalon mula rito. Pagkatapos ay pinindot ng kanyang kanang kamay ang kanyang mga kilay at sumugod patungo sa demonyo. Ang bilis niya ay sobrang bilis, at nang makalapit siya, ang ikatlong mata sa kanyang mga kilay ay naglabas ng isang malakas na pulang liwanag. Ang pulang liwanag ay hindi kumalat kundi nagtipon. Sa mga sandaling iyon, tiningnan siya na parang isang demonyo. Ang sandali na lumabas ang demonyo, ito ay umungul at kinagat ang balikat ni Shu Fenggan. Dinala siya nito pataas at nilamon siya. Pagkatapos siyang lumunin, tumingin ang demonyo kay Wang Lin at sumugod palabas habang umuungol at pinapalakas ang mga pangil. Parang ginugupit nito ang kalangitan at lupa, nagbigay ng matinding tunog na parang sigaw. Sa mga sandaling iyon, ang mga ugat sa mukha ni Wang Lin ay pumutok. Ang ikatlong mata sa kanyang mga kilay ay agad na bumukas at naglabas ng isang sinag ng liwanag na may hugis ng pamaypay. Ang katawan ng demonyo ay agad na lumantad sa liwanag ng pamaypay na pula at parang nagiging transparent. Pati si Shu Fenggan, na parang fittes sa loob ng katawan ng demonyo, ay naging malinaw. Ang sandali na ang mga pangil ng demonyo ay lumapit, itinutok ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at sumigaw, "Tigil!" Ang spell ng tigil ay bumagsak tulad ng isang malakas na puwersa. Parang ang buong mundo ay tumigil sa sandaling ito. Bagamat ang demonyo ay agad na nakarecover, binigyan siya nito ng isang magandang pagkakataon. Ngayon ang demonyo ay ganap na napapalibutan ng pulang liwanag at ang kanyang katawan ay nagbubuga ng makapal na itim na usok. Ang mga ito ay nagbigay ng mga malulungkot na ungol at ang mga sigaw nito ay labis na malupit. Pati si Shu Fenggan, na nasa isang tulog na estado sa loob ng katawan ng demonyo, ay nagbukas ng kanyang mga mata. Ang mukha ni Wang Lin ay mapatla. Hindi niya kayang panatilihin ang pulang liwanag mula sa ikatlong mata ng matagal, dahil ang spell na ito ay kumakain ng napakaraming origin energy. Pinanatili lamang ni Wang Lin ang kanyang ikatlong mata na bukas sa loob ng dalawang hininga bago nawala ang pulang liwanag. Gayunpaman, sa mga sandaling iyon, pinapalo ni Wang Lin ang kanyang bag ng pagtago at lumitaw ang celestial sword sa kanyang kamay. Itinaas niya ang espada at mabilis na bumagsak. Heavenly Chop. Isang malakas na tunog ng pagputok ang umalingaw sa buong langit at lupa. Ang pinutol ay hindi ang laman o lakas kundi ang batas ng mundo. Sa sandaling ang batas ay naputol, ang spell ay natural na magbabasag. Ang chop na ito ay nagbigay pagkakataon kay Shu Liguo na magtulungan.
Ang matinding Ancient Sword Intent ay agad na pumuno sa buong mundo. Ang Celestial Sword ay bumagsak, ngunit hindi nasaktan ng demonyo at kumislap ang mga mata ni Shu Fenggan mula sa loob ng katawan ng demonyo. Ngunit sa mga sandaling iyon, maging ang demonyo o si Shu Fenggan, wala ni isa sa kanila ang gumalaw. Pagkalipas ng sandali, mga bitik ang lumitaw sa katawan ng demonyo at naglabas ng devilish energy mula sa mga bitik. Nang mawala ang lahat ng devilish energy, si Shu Fenggan ay nahulog sa labas ng katawan ng demonyo. Si Shu Fenggan ay patay na. Isang piraso ng dugo ang tumulo mula sa kanto ng bibig ni Wang Lin. Ang pagpatay sa isang Illusory Cultivator ay talagang mahirap. Inilagay ni Wang Lin ang Celestial Sword at inabot ang lupa. Kinuha niya ang lahat ng mga pira-piraso ng yaman at mabilis na umalis. Ang tungkol sa Devil Lotus sa loob ng Underworld River, hindi ito nawala sa anumang dahilan. Sa halip, ini-absorb ito ng Underworld River at dahan-daang pinapino. Nang mapansin ito, ipinakita ni Wang Lin ang isang malalim na ekspresyon. Hindi kaya ang pisikal na pag-manifest ng Dao ay maaaring gawing isang magic treasure? Habang lumilipad, ipinakalat ni Wang Lin ang kanyang divine sense. Tiyak na ang laban na ito ay mag-aakit ng ilang mga cultivator, kaya mabilis na lumipad si Wang Lin. Kahit na siya ay libu-libong kilometro ang layo, hindi siya tumigil. Ang fragment na ito ay malawak at mas matatag kaysa sa Rain Celestial Realm. Kung ito ay nasa Rain Celestial Realm, tiyak na magdudulot ang labanan na ito ng pagbagsak ng fragment. Lumipad si Wang Lin ng 3 araw bago niya nakita ang gilid. Sa puntong ito, tumigil siya at tiningnan ang paligid. Hindi kalayuan, may bundok na puno ng kidlat. Sumugod si Wang Lin direkta patungo sa bundok. Ginamit ang Celestial Sword upang gumawa ng isang kuweba bago umupo at magmeditasyon. Sa laban kay Shu Fenggan, ginamit ni Wang Lin ang Heavenly Chop at Third Eye, kaya ang origin energy sa loob ng kanyang katawan ay nauubos. Ngunit nakasagap siya ng 2.5 bolts ng Celestial Thunder na hindi pa niya pinapino, kundi iniimbak sa loob ng kanyang katawan. Agad niya itong pinino at nakuha ang origin energy na ginamit sa laban. Bukod pa rito, ang lugar na ito ay ang Thunder Celestial Realm, kaya lahat ng narito, pati na ang mga halaman at bundok, ay may kasamang kidlat. Parang isang banal na lugar ito kay Wang Lin, at ang meditasyon dito ay mas mabilis kaysa sa labas. Para siyang isda sa tubig. Habang nagme-meditate, inilabas ni Wang Lin ang lotus mula sa Underworld River. Ang lotus ay malungkot, at sa sandaling umalis ito sa Underworld River, nagpakita ng mga senyales ng pagkalusaw. Pinagmasdan ni Wang Lin ito ng sandali bago ibalik ito sa Underworld River. Pagkatapos, inilabas niya ang lahat ng mga piraso na kanyang nakolekta. Mula sa mga piraso, nakita niyang ito ay isang vase-shaped treasure. Ang mga celestial fluctuations na nagmumula rito ay sobrang kakaiba. Parang celestial spiritual energy ngunit hindi rin. Habang tinitingnan ng mga piraso, nagsimula mag-isip si Wang Lin. Pagkatapos ay biglang kumunat ang kanyang mga mata at bulong niya sa sarili, hindi kaya ito isang sirang origin tool. Sa mga sandaling iyon, isang dugo pulang liwanag ang mabilis na dumaan sa All Heaven Star System. Sa dulo ng pulang liwanag ay isang madilim na pulang planeta. Ang planetang ito ay napakalaki at naglalabas ng isang kakaibang aura. Hindi matukoy kung ito ay celestial spiritual energy, devilish energy, o demonic energy. Sa huli, ito ay sobrang kakaiba. Ang planetang ito ay hindi nakatigil kundi dahan-daang gumagalaw. Tumigil ang pulang liwanag sa harap ng planeta at pagkatapos ay nawala, na nagpapakita ng isang tao. Ang taong ito ay may pulang buhok, pulang kilay, at nakasuot ng pulang robe. Siya ay maganda at nasa 40s na. Habang tinitingnan niya ang kalikasan ng kalangitan at ang madilim na pulang planeta, isang kaunting lungkot ang lumabas sa kanyang mga mata. Ipinagdasal niya si Yao Luodong na anak, si Yao Kong, ay bumalik sa pamilya. Walang gumalaw sa paligid. Matapos ang mahabang sandali, ang madilim na pulang planeta ay biglang huminto at isang mabigat na boses mula sa loob ang narinig. Nang iniwan ng iyong ama ang pamilya, hindi ba sinabi niyang walang anuman ang magiging dahilan para kayo ay magbalik? Sumanghap si Yao Kong. Hindi niya talaga nais bumalik sa All Heaven Star System at gamitin ang All Heaven Stone na iniwan sa kanya ng kanyang ama. Ngunit kung hindi siya babalik sa All Heaven Star System, hindi siya magkakaroon ng kapayapaan. Lahat ng ito ay para sa kanyang anak na si Yao Zizo. Ang taong ito ay ang blood ancestor. Hindi ko, nang magsimula siyang magsalita, siya ay pinutol ng mahinang boses. Umalis ka na rito at bumalik sa Alliance Star System na pinili ng iyong ama. Ang templo ng pamilya Yao ay walang pangalan ni Yao Luodong. Ang tinig na ito ay puno ng determinasyon at resolusyon, at hindi pinapayagan ng sinuman na magduda o magtanong. Hinigpitin ng blood ancestor ang kanyang kamao at sinabi, Lolo. Ang tanging anak kong babae, si Yao Zizo, ay kinidnap mula sa Alliance Star System at dinala dito. Hindi alam kung siya ay buhay o patay. Siya ay may dugo ng pamilyang Yao.
Ang mahinang tinig na iyon ay nanahimik. Pagkalipas ng ilang sandali, isang sinaunang hinga ang umabot mula dito. Yao Zizo, ang tinig ay napakalambot. Matapos ang ilang sandali, dahan-dahan itong sinabi, nakalkula ko na siya ay nasa loob ng Thunder Celestial Realm. Pumunta ka at dalhin ang aking apong babae pabalik. Pumunta ka sa Thunder Celestial Temple gamit ang aking token at ipapadala kanila. Kung huli ka, kahit sila ay hindi ka na maipapasok sa Celestial Realm. Kabanata 742. Devil Lotus. Ang Thunder Celestial Realm ay mas malaki kaysa sa Rain Celestial Realm ng Alliance Star System. Upang maging mas tumpak, ang Thunder Celestial Realm ay mas maayos ang pagkakapreserbo kumpara sa Rain Celestial Realm. Sa gilid ng isa sa mga pira-pirasong bahagi, may isang bundok na patuloy na naglalabas ng kulog. Ang mga pagputok ng kulog na parang mga pilak na ahas ay patuloy na dumadaan sa bundok. Ang sinuman na makakakita nito ay tiyak na magugulat. Madilim ang kalangitan at paminsan-minsan ay bumabagsak ang kulog sa bundok. Para bang ang kalangitan at bundok ay magkasama. Ang tunog ng kulog ay patuloy na umaabot at hindi nawawala sa mahabang panahon. May isang yungib sa gitna ng bundok. Si Wang Lin ay nakaupo sa lotus position sa loob ng yungib na ito, pinapagaling ang kanyang mga sugat. Ang Celestial Guard ay nagme-meditate rin sa pintuan ng yungib at nagpapagaling ng sarili. Sa araw na ito, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at naglabas ng isang gintong liwanag. Sa harap niya ay 10 piraso ng magkakaibang hugis na pira-piraso na dahan-daang lumulutang sa hangin na para bang may isang malaking kamay na humahawak dito. Nagsimulang mag-isip si Wang Lin. Hindi niya pa nakita kung ano ang itsura ng origin tool mula sa Thunder Celestial Realm. Gayunpaman, nahulaan niyang may 70% na posibilidad na ang mga pirasong ito ay kabilang sa isang origin tool. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kamay at kinuha ang isa sa mga piraso. Matapos itong masusing pagmasdan, ibinaba niya ito bago kumuha ng isa pang piraso. Gaya ng ginagawa niya, inengrabe niya sa kanyang puso ang bawat piraso at pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata. Tulad ng kanyang paraan ng pagtukoy ng mga paghihigpit, nagsimula siyang mag-isip ng pinakatumpak na kombinasyon sa kanyang isipan. Dahan-daang lumipas ang oras. Isang oras ang lumipas, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Nagkunot ang kanyang noo habang tinitingnan ang mga piraso sa harap niya. Hindi maaaring magsanib ang mga pirasong ito upang makabuo ng isang kumpletong magical treasure dahil may mga nawawalang piraso. Pagkatapos mag-isip sandali, ipinakita ni Wang Lin ang kanyang kamay. Ang mga piraso ay napalibutan ng celestial spiritual energy at nagsimulang gumalaw. Ang mga piraso ay nagkonekta upang makabuo ng isang vase. May mga bitik na parang mga peklat sa pagitan ng bawat piraso, na nagbigay dito ng isang hindi kumpletong kagandahan. Bukod pa rito, sa isang gilid ng vase, may ilang piraso na nawawala na nagpipigil dito upang maging kumpleto. Pagkatapos magmasid ng matagal, itinapon ni Wang Lin ang mga piraso at ipinagbalik ang mga ito sa kanyang bag ng pag-iingat. Si Shu Fenggan ay isang illusory yin cultivator, kaya bakit wala siyang bag ng pag-iingat? Naguluhan si Wang Lin pagkatapos niyang patayin si Shu Fenggan. Pagkamatay ni Shu Fenggan, naglaho ang kanyang katawan. Kumalat ang divine sense ni Wang Lin at natuklasan niyang walang iniwang bag ng pag-iingat si Shu Fenggan. Ito ay isang kakaibang pangyayari. Ang taong iyon ay may mataas na antas ng cultivation. Kahit na hindi siya naghanda ng mga magical treasures para sa pagpunta sa Thunder Celestial Realm, tiyak na naghanda siya ng mga pills. Bukod dito, kung may mga nakuha siya, hindi niya ito basta-basta hawak lang sa kamay. Nag-isip si Wang Lin at nahirapan. Tiyak na may dahilan na hindi ko alam, o may paraan ng pag-iimbak na hindi alam ng mga tao. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at naisip ang Devil Lotus na nasa ilalim ng ilog ng Underworld. Maaari bang? Kumislap ang mga mata ni Wang Lin at sa isang pag-iisip, lumitaw ang Underworld River sa kanyang paligid. Ang Underworld River ay nabuo mula sa kanyang dao, kaya ang laki nito ay maaaring magbago. Hinampes ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay sa ilog ng Underworld, na naging sanhi ng malalaking bilang ng mga naglalagot na espiritu upang hilahin ang Devil Lotus ni Shu Fenggan. Kumislap ang kanyang mga mata habang tinitingnan ng Devil Lotus. Hindi maaaring manatili ang bagay na ito sa ilalim ng ilog ng Underworld ng matagal, o mawawala ito. Tanging sa ilalim ng ilog ng Underworld lamang maaaring mabawasan ang mabilis na pagkalagas nito. Sa puntong ito, nawala na ang apoy ng demonyo at iniwan ang mapurol na lotus. Bumuo si Wang Lin ng isang seal at ang celestial spiritual energy ay nagtipon sa kanyang mga mata. Tinitingnan niya ang lotus. Tila may ulap na aura sa loob ng lotus, ngunit ang aura na ito ay hindi patay, at dahan-dahan itong umiikot. Nang tinitingnan nito ni Wang Lin, agad na bumilis ang pag-ikot at bahagya niyang narinig ang isang malakas na sigaw na nagmumula dito. Parang gumagamit ito ng isang misteryosong pamamaraan upang lumabas sa pamamagitan ng tingin ni Wang Lin. Naging malamig ang mga mata ni Wang Lin at nagbuga siya ng malamig na buntong hininga.
Hindi lamang niya iniiwas ang kanyang tingin, kundi binigyan pa niya ang kakaibang aura ng pagkakataon na lumabas. Ang itim na usok ay lumabas at agad na naging demonyo na sinubukang lamunin si Wang Lin. Sa sandaling sinubukang lamunin ng demonyo si Wang Lin, ang katawan nito ay nanginginig na parabang natuklasan nito ang isang hindi kapani-paniwalang bagay. Naglabas ito ng sigaw at agad na lumingon upang bumalik sa Devil Lotus. Ngunit huli na. Ang origin soul ni Wang Lin ay tumalon at hinabol ito habang naglalabas ng malalakas na kulog. Direktang hinawakan ni Wang Lin ang demonyo. Habang naglalabas ng mga sigaw ang demonyo, hilahin ito pabalik sa katawan ni Wang Lin. Hindi ko kayang alagaan ang isang pinaghihiwalay na demonyo, ngunit isang maliit na demonyo ay walang laban. Ang mga mata ni Wang Lin ay kalmado habang ang sigaw ng demonyo ay nilulunod ng kulog. Ang sigaw ay hamina at hamina hanggang sa tuluyang nawala at ang demonyo ay nakain ng kanyang origin soul. Ang mga karaniwang cultivator ay wala ng kakayahang kumain ng mga demonyo tulad nito. Karaniwan, ito ay mula sa ilang mga demonic cultivation methods. Para kay Wang Lin, ito ay dahil siya ay isang soul devourer. Matapos lamunin ng demonyo, ang mga mata ni Wang Lin ay nagbigay ng madilim na kinang na parabang naglalaman ito ng isang bakas ng demonyo. Ngunit ang kulog ay mabilis na kumislap sa kanyang mga mata, na pinalayas ang lahat ng enerhiya ng demonyo, at bumalik sa normal si Wang Lin. Dinilaan niya ang kanyang labi. Sa sandaling ito, malinaw niyang naramdaman na hindi lamang naibalik ang lahat ng kanyang enerhiyang pinagmulan, kundi tumaas pa ito ng kaunti. Para bang ang lahat ng enerhiyang pinagmulan ay nai-compress. Pagkatapos mawala ang itim na usok, ang loob ng lotus ay hindi na malabo at nakita ni Wang Lin ang isang espasyo sa loob ng lotus. May 4 na malakristal na mga bead na kumikislap at naglalabas ng maliwanag na lumulutang sa loob. Ngunit mukhang hindi ito matatag, para bang pwede itong mabasag anumang oras. Sa sandaling iyon, tumingin si Wang Lin at ang isang kristal na bead ay bumagsak at naglaho. Nakita niyang malapit nang bumagsak ang ibang mga kristal na bead, kaya't mabilis na inabot ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at kinuha ang 2 bead. Nang aabutin na niya ang pangatlo, ang bead na iyon ay bumagsak. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at inurong niya ang kanyang kanang kamay na may 2 bead sa loob. Nang mailabas ito, tumigil sa pagkulaps ang mga bead. Pumasok ang kanyang divine sense sa loob ng mga bead at siya'y nagulat. Anong interesante na spell, gamit ang isang bagay na nabuo mula sa Dao bilang isang bag ng pag-iimbak. Huminga si Wang Lin ng malalim at naisip kung bakit walang bag ng pag-iimbak si Shu Fenggan. Gamitin ang iyong Dao upang bumuo ng sarili mong espasyo at mag-imbak ng mahahalagang bagay sa loob para sa pinakamataas na proteksyon. Napaka-praktikal ng spell na ito. Sa sandaling ito, matapos mawala ng lotus ng mga kristal na bead at itim na usok, mabilis itong nanguya. Para bang 1000 taon na ang nakalipas. Tuluyan itong nanguya at sa huli ay nawala. Ibinaba ni Wang Lin ang kanyang tingin at piniga ang isa sa mga kristal na bead, kaya't lumitaw ang isang bote ng gamot. Ang bote ay nakasil pa ng wax, na nangangahulugang hindi pa ito nabubuksan. Isang napakadetalyadong shoe ang nakaukit sa bote. Matapos basagin ng wax, sumabog ang amoy ng celestial spiritual energy, na nagbigay ng labis na ginhawa sa katawan at isipan. Isang pirasong pil lamang ang nasa loob ng bote, at kahit hindi alam ni Wang Lin ang epekto ng pil, tiyak na hindi ito normal. Pagkatapos pagmasdan ito ng matagal, inilagay ni Wang Lin ang pil at binasag ang pangalawang bead. Isang kumikislap na liwanag ang nagpakita at isang talisman ang lumitaw. Ang talisman ay mukhang ordinaryo, walang anumang kakaibang katangian. Mayroong simpleng rune na iguguhit dito gamit ang cinnabar. Ano ito? Nagulat si Wang Lin, at pinulot ang talisman upang masusing suriin. Mukhang ito ang mga talisman na nakita niya noong mga unang araw ng kanyang pagpapalago ng kasanayan, na ginagamit ng mga low-level na cultivator. Kung iniimbak ni Shu Fenggan ito sa kanyang Dao, tiyak na hindi ito normal. Pinagmumula ng matalim na tingin si Wang Lin, at pagkatapos pagmasdan ito ng matagal, hindi pa rin niya matukoy ang anumang palatandaan. Pagkatapos mag-isip ng sandali, inilagay ni Wang Lin ang talisman at hindi na ito inisip pa. Pagkatapos ay kumilos siya at mabilis na lumabas ng kuweba. Sinundan siya ng Celestial Guard at nagsanib sa kanyang anino. Bago ang bundok ng kidlat ay ang gilid ng piraso. May isang larangan ng kidlat sa gilid ng piraso. Ang mga kidlat ay parang kalawanging mga kadena na umaabot sa dilim. Sa Rain Celestial Realm, may mga transfer arrays. Ngunit ang kidlat sa Thunder Celestial Realm ay masyadong malakas para maglagay ng transfer arrays, kaya't ang paglalakbay ay nakasalalay sa lakas ng mga paa. Isinasaalang-alang ni Wang Lin, hindi siya nagmadaling lisanin ang piraso ngunit maingat na hinanap ang lugar para sa anumang lokasyon na may mga alon ng celestial spiritual energy. Habang siya ay lumilipad, biglang nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin. 2 sinag ng enerhiya ng espada ang dumaan patungo sa kanya mula sa harapan. Isang lalaki at isang babae ang sumakay sa mga sinag na iyon ng espada.
Ang lalaki ay may suot na madilim na asul na balabal na may mahabang buhok na nakaayos sa asul na laso. Tinatayang mga 30 taong gulang at may kakaibang hitsura. Ang babae ay mukhang nasa 28 taong gulang, at bagamat maganda rin ang kanyang hitsura, ang kanyang mga mata na parang phoenix ay mukhang masama at nagpapakita ng kakaibang ugali. Habang sila ay lumilipad, niselayan nila si Wang Lin, at hindi nila maiwasang tumigil. Maingat nilang ipinakalat ang kanilang divine senses at bahagyang nakahinga ng maluwag nang makita nilang si Wang Lin ay nasa rurok lamang ng late stage ng ascendant. Nagkatinginan ng dalawa at hindi nagsalita, ngunit lumipad sila palayo. Habang ang dalawa ay tinutukoy ang kasanayan ni Wang Lin, nakita rin ni Wang Lin ang sa kanila. Pareho silang nasa rurok ng late stage ng ascendant at hindi pa nakakalampas. Wala silang gaanong enerhiyang pinagmulan sa loob ng kanilang mga origin soul, hindi tulad ni Wang Lin, na nakarating na sa saturation point. Hindi nais ng dalawa ng anumang abala kaya mabilis silang umalis. Si Wang Lin ay isang sulyap lang ang ibinato sa kanila bago niya inurong ang kanyang tingin at ipinagpatuloy ang pagmamasid sa lupa. Maraming beses nang binuksan ng Thunder Celestial Realm, kaya't ang ani bawat beses ay bumababa. Ngunit kung may anihan, mataas ang posibilidad na ito ay magiging isang top quality na yaman. May karanasan si Wang Lin mula sa Rain Celestial Realm, kaya't mas madali ito. Sa isang iglap, lumipas ang natitirang buwan. Hindi nakatagpo si Wang Lin ng maraming cultivator, 3 o 5 tao lang. Sa kanilang lahat, hindi siya nakakita ng anumang illusory cultivator. Karamihan sa kanila ay ascendant, at may isa pang soul transformation. Hinahanap ni Wang Lin ang buong piraso sa loob ng isang buwan at walang nakita. Pagkatapos mag-isip ng kaunti, tumigil siya sa paghahanap at mabilis na bumalik sa lugar kung saan siya nagsimula. Sa araw na ito, habang lumilipad si Wang Lin, bigla niyang pinansin. Sa malayo sa lupa, isang formation ng restriction ang biglang lumitaw. Bagamat nakatago ang restriction na ito, malinaw itong nakikita para kay Wang Lin na isang master ng restriction. Malinaw na naaalala niyang hindi niya nakita ang restriction na ito noong dumaan siya rito noon. Kabanata 743. Li Yuan. Pagkatapos ng ilang sulyap, bumaba si Wang Lin. Ang limitasyong ito ay hindi gaano kalaki, mga ilang libong talampakan lamang ang lawak. Ang kahanga-hanga sa limitasyong ito ay magkasama ito sa bundok malapit kaya't napakagandang nakatago. Kung hindi tiwala si Wang Lin na walang limitasyon dito dati, maaari niyang madaling mamiss ito. Ngunit ang mas mahalaga ay ang celestial spiritual energy na ibinubuga ng limitasyong ito. Ang limitasyong ito ay naglalaman ng celestial spiritual energy na nagsaanib sa kapaligiran. Talaga namang kamangha-mangha. Ngunit, ito rin ang flow. Pagkatapos ng lahat, 2 uri ng celestial spiritual energy ito, at hindi sila magtatagpo ng buo sa isang maikling panahon. Iniiwas ni Wang Lin ang kanyang mga mata at pinagnilayan ang limitasyon sa kanyang isipan. Nang malapit na siyang magpatuloy, may naisip siya. Huwag, sa ganitong kasining ang limitasyong ito, hindi dapat magkaroon ng ganitong butas. Maaaring alisin ang celestial spiritual energy, at mas magiging nakatago ang limitasyon. Kung gaano kasanay ang taong nag-set up ng limitasyong ito, hindi siya dapat magkamali ng ganitong paraan. Bahagyang nagkunot ang noo ni Wang Lin bago inilabas ang kanyang divine sense at walang nahanap na mga palatandaan sa mga kilometro. Nagmuni-muni siya sandali at bamulong, kakaiba, malinaw na may aura ng isang limitasyon, ngunit wala akong nakikita na limitasyon. Baka ako'y nababaliw, ang kanyang mga mata ay kumislap bago siya tuluyang nawala sa abot tanaw. Lumipad siya patungo sa gilid ng fragment at tuluyan na siyang nawala. Matapos ang ilang oras, isang ripples ang lumitaw sa limitasyon na 100 talampakan sa gilid ng bundok at 2 tao ang lumabas. Ang dalawang ito ay ang lalaki at babae na nakilala ni Wang Lin isang buwan na ang nakalipas. Tinutok ng babae ang kanyang galit na tingin sa lugar kung saan nawala si Wang Lin at nagsalita ng hindi nasisiyahan, hindi ba't sinabi mong ang limitasyong ito ay kayang mag-merge ng peke at realidad at maakit lahat ng mga cultivators sa fragment na ito? Bakit hindi nabuyo ang taong iyon kanina? Ang lalaki sa tabi niya ay bahagyang nagkunot ng noo at nagsabi, baka hindi pa talagang umalis ang taong iyon. Dapat hindi tayo nagpakita agad. Ang babae ay malamig na nagsabi, huwag mong takpan ang tanong ko, tinatanong kita. Ang lalaki ay nagudyok at bamulong, baka nakita niya ito. Huwag mong gawing mataas ang pagtingin mo sa iba. Hindi ba't narinig mo siyang magbuntong hininga at sabihing hindi niya makita ang limitasyon? Dati, sinabi ko sa iyo na mag-iwan ka ng maraming flaws, pero sobrang self-righteous mo. Ang babae ay hindi nasisiyahan at nagiging mas matindi ang tono. Nagpakita ng kaunting paghamak ang lalaki sa kanyang mata, ngunit mahusay niyang itinatago ito. Maayos niyang sinabi, ang mga cultivators na pumupunta sa Thunder Celestial Realm ay mga tao na matagal nang nag-cultivate at matatalino. Kung mag-iiwan ako ng sobrang maraming flaws, walang maniniwala. Kung walang flaws na iniwan, kahit na ang mga second step cultivators ay hindi nila makikita ito.
Ang isang daliri ng malupit na puot ay lumitaw sa mga mata ng babae at ngumisi siya ng malamig. Li Yuan, may tapang ka. Ibig mo bang sabihing maikli ang oras ng aking cultivation? Nag-isip ang lalaki ng matagal at magalang na nagsabi, ang buhay na kaluluwa ko ay nasa kamay ng pamilya ng aking ginang, paano ko magagampanan iyon? Ang babae ay malamig na nagsabi, mabuti at naalala mo. Kung hindi dahil sa aking lolo, na naawa sa iyo at binigyan ka ng pil, patay ka na 100 taon na ang nakalipas dahil sa iyong mga sugat. Nagpakita ng mapait na ekspresyon si Li Yuan at nagbuntong hininga. Bigla siyang nagbago ang ekspresyon at bumulong, mabilis, bumalik tayo sa aking limitasyon, may darating. Habang nagsasalita siya, umabant siya. Mas mabilis pa ang babae at agad na pumasok sa ripples. Ang dalawa ay pumasok at mabilis na nawala ang ripples. Kahit natitingnan ito ng divine sense, makikita lamang ang isang ordinaryong bato. Isang sinag ng sword energy ang dumating mula sa malayo at pinalibot ang lugar bago lamanding. Nang mawala ang liwanag, lumabas ang isang kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad. Tinutok ng taong ito ang kanyang mata sa limitasyon at napailing. Matapos magmasid ng maingat, kumislap ang kanyang mga mata at pinalawak ang kanyang divine sense. Nang walang abnormalidad na nakita, kumislap ang kanyang mga mata ng misteryosong liwanag. Nagmuni-muni siya ng sandali bago umatras ng ilang hakbang at pinindot ang kanyang bag of holding. Isang sinag ng puting liwanag ang agad na sumabog. Nang dama po ito sa gilid, naging isang puppet na gawa sa kahoy. Ang puppet ay may mga inskripsyon at marka na nagbigay ng puting liwanag. Ang kamay ng kalalakihan ay bumuo ng mga sails at bumulong. Sa isang galaw ng daliri, nagsimulang gumalaw ang wooden puppet. Nagiging mas flexible ito hanggang sa maging parang tunay na tao. Tumalon ito sa limitasyon, at pagkatapos maglakad ng ilang hakbang, kumislap ang mga mata ng kalalakihan at sumigaw, pumutok. Ang katawan ng puppet ay kumilos, ang puting liwanag ay dumami at sa isang pagsabog, ang katawan ng puppet ay gumuho. Ang shock mula sa pagsabog ay mabilis na kumalat at sinira ang limitasyon, ipinakita ang isang butas na tinatago ng limitasyon. May kasiyahan sa mata ng kalalakihang ito. Pinindot niya ang kanyang bag of holding at kumuha ng isa pang puppet. Tumalon ang puppet sa butas sa ilalim ng kontrol ng kalalakihan. Di nagtagal, ang mga mata ng kalalakihan ay nagningning sa kasiyahan at dumiretso sa malalim na butas ng walang alinlangan. Pagpasok niya, bigla siyang humiyaw at ang kanyang pinagmulan kaluluwa ay lumabas mula sa butas na puno ng takot. Ngunit paglabas niya, isang berdeng anino ang lumabas at hinayla siyang pabalik sa loob. Muling lumitaw ang ripples mula sa bato 100 talampakan ng layo at lumabas sina Li Yuan at ang babae. Tumingin sa butas, nagbuntong hininga si Li Yuan at nilingan ang kanyang ulo. Samantalang ang babae sa tabi niya ay nagpakita ng hitsurang puno ng kasiyahan. Lumakad siya patungo sa butas at inilabas ang kanyang kamay na parang may hinihaplos. Mahinang nagsalita, maging mabait, kumain ka pa ng isa at magpalit tayo ng lugar. Sa pagkakataong ito, tiyak na pakakainin kita sa Thunder Celestial Realm. Kakaiba. Lumitaw ang anyo ni Wang Lin hindi kalayuan. Hindi siya umalis kundi gumamit ng ilusyon bilang isang disguise at nakapanood ng magandang palabas. Nagbago ang ekspresyon ng babae nang tumalikod siya at tumitig kay Wang Lin, na biglang lumitaw. Nagtaka siya at halos magsalita nang si Li Yuan ay humarap, tumayo sa harap ng babae. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay at mabagal na nagsalita, "Ka-cultivator, dati, kami ay nakasakit sa iyo tungkol sa usapin ng limitasyon. Ngayon, bakit ka nag-aaksaya ng oras sa kanya? Ang antas ng paglilinang ng taong ito ay pareho sa atin. Kung pareho tayong umatake, maipakain natin siya sa alaga ko." Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan ng babae at umaban. Hinampis niya ang kanyang bag na hawak at agad na lumitaw ang isang feather fan. Ang fan ay lumipad palabas na may matinding pagpatay na layunin patungo kay Wang Lin. Si Li Yuan ay nagbigay ng isang mapait na ngiti habang ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng seal at agad na lumitaw ang mga limitasyon. Pagsamasamahin ang mga limitasyon at nagsimulang umatake kay Wang Lin. Tahimik ang ekspresyon ni Wang Lin, siya ay maaaring ituring na isa sa pinakamahusay na cultivator sa unang hakbang. Sa puntong ito, siya ay nagtakda ng mabilis na pag-atake at pinausok ang isang kidlat. Ang kidlat ay tumama sa pang-ibon na fan. Ang kidlat ay nawala at ang fan ay nag-collapse ng walang kakayahang magtanggol. Dahil nasira ang kanyang maikong kagamitan, ang pagbabalik nito ay nagdulot ng malakas na pag-iling sa kanyang katawan at umubos siya ng dugo. Kumuha siya ng ilang hakbang pabalik at ang kanyang mukha ay puno ng takot. Isang hakbang lamang ang kinuha ni Wang Lin. Sa halip na ang fan, mas pinansin ni Wang Lin ang limitasyon ni Li Yuan. Ang limitasyon ay nahati sa 18 limitasyon na nagsanib at nagkonekta sa bawat isa. Ang limitasyong ito ay kakaiba. Kung titingnan ito ng walang intensyon na basagin ito, magiging matagal para gawin iyon. Gayunpaman, ngayon ito ay isang laban. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap.
Hindi niya tinangka na basagin ito ngunit itinaas ang kanyang kamay. Ang kidlat sa loob ng kanyang orihinal na kaluluwa ay muling lumitaw, bumubuo ng isang malaking kamay. Ang kamay ay bumagsak ng direkta patungo sa 18 overlapping at magkakaugnay na mga limitasyon. Matapos ang ilang malalakas na tunog, ang 18 limitasyon ay bumagsak isa-isa dahil hindi nila kayang tiisin ang lakas ng kamay. Matapos matamba ang lahat ng limitasyon, hindi pa rin naglaho ang kamay at dumiretso ito sa dibdib ni Li Yuan. Umubo si Li Yuan ng dugo, ang kanyang mukha ay pamatla, at umatras siya ng ilang hakbang. Tinutok niya ang kanyang mga mata kay Wang Lin na may hindi makapaniwalang tingin. Sa puntong ito, si Wang Lin ay kumuha ng ikalawang hakbang at tumawid diretso sa pagitan ng dalawang tao. Dumating siya sa tabi ng limitasyon at tumingin pababa sa hukay. May isang ulap ng berdeng yin energy sa loob ng hukay. Nang tumingin si Wang Lin pababa, lumabas ang yin energy, na bumuo ng isang malaking bungo na kumikislap ng berdeng liwanag at agad na nagmadali upang kainin si Wang Lin. Ang mga mata ni Wang Lin ay nagbigay ng kakaibang liwanag at mahina niyang sinabi, "Heavenly Ghost." Sa puntong ito, ang babae ay nagpakita ng takot na ekspresyon at sumigaw, "Kainin mo siya." Ang bungo na binuo ng Heavenly Ghost ay nagbigay ng berdeng liwanag na nagpaganda sa buong mundo ng berdeng kulay. Habang tumatakbo patungo kay Wang Lin, isang kislap ng liwanag mula sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin at ang Karma Whip ay biglang lumitaw. Sa sandaling lumitaw ang pang-ibon na whip, agad itong pinukpok ang Heavenly Ghost. Ang Heavenly Ghost ay naglabas ng isang malungkot na sigaw at isang malaking dami ng berdeng gas ang pinalaya mula sa kanyang katawan. Nais na nitong umatras, ngunit paano pa ito nakatakas kay Wang Lin? Agad na inirap ng Karma Whip ang Heavenly Ghost at binalik ito. Pagkatapos ay kinuha ni Wang Lin ang Soul Flag ng 1 bilyong kaluluwa at agad itong inihagi sa loob ng Heavenly Ghost. Sa ganitong paraan, magiging mas mataas ang pagkakataon ng pagpapanday ng ikalawang Celestial Guard. Tumalikod si Wang Lin at tumingin kay Li Yuan at sa babae. Ang babae ay nagpakita ng isang ekspresyon ng takot. Hindi niya maari kung paano ang taong ito ay madaling nahuli ang Heavenly Ghost na inaalagaan ng kanilang pamilya sa maraming taon. Ang ekspresyon ni Li Yuan ay labis. Kanina lang, nakita niya ang whip na biglang lumitaw sa tabi ni Wang Lin. Huminga siya ng malamig at nagsabi, na may komplikadong ekspresyon, "Senyor, kami ng dalawa. Ang paggawa ninyo ng limitasyon upang makulong ang mga tao ay wala akong kinalaman. Gayunpaman, dahil kayo ang unang nag-atake sa akin, hindi ko kayo basta-basta pagpapatawarin." Walang kaligayahan o galit sa mukha ni Wang Lin, ngunit ang mga salitang iyon ay nagdulot ng pag-iling sa katawan ng babae. Si Li Yuan ay huminga ng malalim sa kanyang puso. Nag-isip siya ng ilang sandali habang tinitingnan si Wang Lin at magalang na nagsabi, "Senyor, ang usaping ito ay aming kasalanan. Alam ko ang isang lugar na lubhang lihim kung saan may mga limitasyon at malamang may mga celestial na yaman din. Iniaalok ko ang lugar na ito upang ayusin ang usaping ito." Ang babae sa tabi niya ay nawalan ng lakas at hindi na naglakas loob magsalita. Kabanata 744. Tumingin si Wang Lin kay Li Yuan ng isang ngiting hindi ngiti. Ang kanyang titig ay parang espada na direktang tumusok sa puso ni Li Yuan. Ang ekspresyon ni Li Yuan ay hindi nagpakita ng anumang takot at sa halip ay naging mas kalmado pa. Wala siyang naramdamang abala ng magalang niyang sinabi, "Siguro po ay nagtatanong si Senior kung bakit hindi ako pumunta roon at sirain ang mga limitasyon." Tumingin si Wang Lin kay Li Yuan. Malayo ang antas ng talino ng taong ito kumpara sa babae, at hindi siya ordinaryo. Mula sa narinig niya mula sa dalawa, inilahad ng babae ang kaligtasan ni Li Yuan, ngunit ang kapalit ay ang pagsuko ng kanyang buhay na kaluluwa. Gayunpaman, palaging naramdaman ni Wang Lin na ang kanilang pag-uusap kanina ay pinangunahan ni Li Yuan, parang may itinuturo itong bagay. Nananatiling neutral ang ekspresyon ni Li Yuan, sa kanya ipinakita ang isang anyo ng pagiging tapat at sinabi, "Noong mga nakaraang araw, nakatagpo ako ng isang sinaunang mapa na naglalarawan ng isang ipinagbabawal na lugar sa Thunder Celestial Realm bago bumagsak ang Thunder Celestial Realm. Kumpiyansa akong matutunto ng lugar na iyon hanggat ito ay umiiral pa. Tungkol sa mga limitasyon roon, may 70% akong kumpiyansa na masisira ko ito." Hindi nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin at hindi siya nagsalita. Kung hindi ako nagkakamali, may mga orihinal na kasangkapan sa loob ng ipinagbabawal na lugar. Ang mga ito ay mga orihinal na kasangkapan na ganap na napreserba. Kung matanggal ang mga limitasyon, maaaring makuha ni Senior ang kalahati ng mga orihinal na kasangkapan. Bumukas ang bibig ng babae sa tabi ni Li Yuan, ngunit sa huli ay pinili niyang manahimik. Tumingin si Wang Lin kay Li Yuan. Pagkatapos ng matagal na panahon, ngumiti siya at tumango. "Okay, pero..." Habang nagsasalita si Wang Lin, bigla niyang itinataas ang kanang kamay at iniabot ito. Agad na nanginig ang katawan ng babae at isang anino ng multo ang hinayla ng 3 pulgada palabas mula sa katawan niya. Lahat ng ito ay nangyari sa isang napakaikling panahon.
Ang mukha ng babae ay namutla, parang nawalan siya ng maraming lakas. Kailangan kong kumuha ng kaluluwa bilang isang pananggalang. Ang anino ay naging isang bola ng liwanag at inilagay ni Wang Lin ito sa kanyang bag. Mananatiling neutral ang ekspresyon ni Li Yuan, ngunit sa kanyang puso ay labis na siyang nag-iingat. Alam niyang ang talino ng taong ito ay hindi bababa sa kanya. Piniling itong kunin ang kaluluwa ng babae kaysa sa kanya. Baka, nakita niya ang isang bagay. Gayun din, interesado ako sa paraan na ginamit mo upang itago ang iyong limitasyon. Tumutok ang mata ni Wang Lin kay Li Yuan. Nag-isip ng kaunti si Li Yuan bago kumuha ng isang piraso ng jade at nagtagal bago ito markahan. Ibinigay niya ito kay Wang Lin at sinabi, dahil interesado po si Senyor, hindi po ako tatanggi. Kinuha ni Wang Lin ang jade. Pagkatapos itong suriin gamit ang kanyang divine sense, agad siyang nagkunot ng noo. Sa sandaling ito, kahit na nakayuko si Li Yuan, nakita pa rin niya ang bahagyang pagkakunot ng noo ni Wang Lin. Iniisip niya sa sarili, ang cultivator na ito ay kakaiba at labis na matalino, kung hindi ay hindi niya sana nakita ang aking mga limitasyon kanina. Ngunit, kahit gaano siya katalino, hindi niya kayang makita ang aking mga paraan ng limitasyon. Habang iniisip ang pinagmulan ng kanyang mga limitasyon, medyo nalungkot si Li Yuan. Tunay na hindi naintindihan ni Wang Lin ang limitasyong ito. Kahit na may pagkaintindi siya sa mga limitasyon, nang una niyang makita ang mga limitasyon sa Jade, pakiramdam niya ay hindi niya matukoy. Ang limitasyong ito ay malinaw na iba sa mga limitasyong natutunan niya, at maaaring hindi pa nga ito mga celestial na limitasyon. Nang magsimula siyang magmasid sa loob ng Jade, 10 mga rebulto ang lumitaw. Nang subukan niyang unawain ang mga ito, nagsimula silang mag-overlap at nagdulot ng kalituhan sa kanyang isipan. Ibinawi ni Wang Lin ang kanyang divine sense. Bagamat hindi niya ito naintindihan, nagawa niyang makakita ng isang pamilyar na bagay sa loob. Hindi na niya ito binanggit ngunit inilagay ito at mahinang sinabi, ipakita mo ang daraanan. Mabilis na tumanggaw si Li Yuan at dumaan sa tabi ng babaeng nagngangalang Ge. Gayunpaman, tinanggihan siya ng babae at matapos mag-ismid, tumalon siya sa isang sinag ng enerhiya ng espada at lumipad papalayo. Hindi pinansin ni Li Yuan ito. Ipinagdiwang niya ang kanyang mga kamay kay Wang Lin bago isang sinag ng liwanag ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa at lumipad siya pataas. Tinutok ni Wang Lin ang kanyang pansin sa kanilang likuran. Ang kanyang mga mata ay kumikislap habang binabaybay ang tingin kay Li Yuan. Marahil may kasamang totoo at maling impormasyon sa kanyang mga sinabi. Ngayon, nagsisimula akong magtaka kung siya ba ay nagplano ng lahat ng ito mula pa noong unang beses akong nakita, kung talagang ganoon, ang kanyang plano ay malalim. Laging nagdududa si Wang Lin sa iba. Bagamat mukhang ordinaryo si Li Yuan, palagi siyang nakakaramdam ng isang misteryo kapag nakikipag-usap sa kanya. Kung lahat ng sinabi niya ay totoo, maaari ko nang kalimutan ang bagay na ito. Ngunit kung may mga kasinungalingan na makakasama sa akin, papatayin ko ang dalawang iyon. Mahirap matukoy ang puot ni Wang Lin. Ang babae na nagngangalang Ge ay puno ng galit, ngunit hindi siya naglakas loob na ipahayag ito kay Wang Lin. Gayunpaman, ang kanyang puso ay puno ng puot kay Li Yuan. Kung hindi dahil sa mga problema sa limitasyon ni Li Yuan, paano niya natipon ang taong iyon? Kaya ko lang gumawa ng koneksyon sa aking langit na multo, at ito ay kinuha ng taong iyon. Bukod pa rito, kung ang taong iyon ay naghahanap ng kaligtasan, bakit ang kaluluwa ko ang kinuha at hindi ang kay Li Yuan? Habang iniisip niya ito, lalo niyang kinamumuhian si Li Yuan. Sa sandaling iyon, lumipad si Li Yuan malapit sa babae. Tumingin siya sa unahan at nagsabi, naalala ko, ang lugar na iyon ay hindi nasa piraso ng lupa na ito. Kailangan nating dumaan sa Thunder Area upang ito ay matagpuan. Nag-ismid ang babae na sige at hindi nagsalita. Ngunit biglang lumabas ang boses ni Li Yuan sa kanyang isipan. Lady Ge, inilagay ko na ang aking divine sense sa mga limitasyon, kaya't hindi niya tayo maririnig. Narinig ng taong ito ang ating pag-uusap kanina, kaya't alam niyang ang aking buhay na kaluluwa ay nasa kamay ng iyong pamilya. Hanggat kinokontrol niya ka, kinokontrol niya kaming dalawa. Gayunpaman, Lady, maaari kang maging kalmado. Tiyak na makakahanap ako ng paraan upang maibalik ang iyong buhay na kaluluwa. Ang boses ni Li Yuan ay maingat, ngunit ipinakita nito ang pagiging tapat at determinasyon. Bagamat ang babae na si Ge ay nag-ismid, ang kanyang puso ay naging mas kalmado. Tila, kahit papaano ay naniwala siya sa paliwanag ni Li Yuan. Ilang araw ang lumipas habang lumilipad ang tatlo, at lumitaw ang gilid ng piraso ng lupa. Ang mga sinag ng kidlat ay umaabot sa dilim na parang mga kadena. Pagdating nila sa gilid ng piraso ng lupa, lumingon si Li Yuan at magalang na nagsabi, Senyor, ang mga thunder chains na ito ay may napakalaking kapangyarihan. Pati ang mga makapangyarihang cultivator ay kailangang mag-ingat sa mga ito. Senyor, mangyaring mag-ingat. Habang nakatayo dito, maaaring maramdaman ang kadakilaan at lakas ng Thunder Celestial Realm.
Dito rin maaaring madamo kung gaano kabasag ang Thunder Celestial Realm. Kung titingnan mula sa itaas, ang gilid ng piraso ng lupa ay may hindi regular na hugis, parang isang napakalaking mga kamay ang pumutol sa mga piraso ng lupa. Sa gilid ay may mga pira-pirasong lupa na bumababa. Wala itong katapusan, tanging ang walang katapusang kawalan. Parang ang piraso ng lupa ay lumulutang sa kawalan. Kapag nakatayo dito, maririnig ang mga malalakas na tunog ng kidlat. Minsan malakas, minsan mahina. Nagdudulot ito ng ilusyon na hindi malaman ng mga tao kung saan sila naruroon. Parang naruroon sila sa gitna ng mundo at nakatapak sa kawalan. Sa gilid ng piraso ng lupa, kumikislap ang mga sinag ng kidlat. Ang mga sinag ng kidlat na ito ay parang ipinako sa gilid ng mga piraso at umaabot patungo sa kawalan. Ang mga sinag ng kidlat ay nagsanib, bumubuo ng mga kadena. Bagamat mukhang nagtatapos ito sa kawalan, naisip ni Wang Lin na konektado ito sa isang piraso ng lupa sa kabila. Ang buong Thunder Celestial Realm ay magkakaugnay sa pamamagitan ng mga Thunder Chains na ito. Parang mga kawad na nag-uugnay sa karamihan ng mga piraso ng nabasag na Thunder Celestial Realm. Kung titingnan mula sa mataas na lugar sa Thunder Celestial Realm, makikita agad ito. Lahat ng mga piraso ay magkakaugnay sa mga Thunder Chains, kaya't ang nabasag na Thunder Celestial Realm ay nananatiling nakatayo. Ang mga piraso ng lupa ay talagang parang ang isang napakalaking kamay ang pumutol sa mga ito. Nagsay si Wang Lin sa kanyang puso. Para itong noong nakita niya ang higanting kamay na baka sa Rain Celestial Realm. Ang mga tanawing ito ay nagdulot sa kanya upang magtaka kung ano ang nangyari ilang libong taon na ang nakalipas upang mag-collapse ang Celestial Realm ng ganito. Hindi ibig sabihin na hindi naisip ni Wang Lin na ito ay sanhi ng mga sinaunang Diyos, ngunit maraming mga problema sa teoryang iyon. Pagkatapos mag-isip ng kaunti, nakatutok si Wang Lin at tumingin kay Li Yuan at sa babaeng sige. Paano ninyo nalampasan ang mga Thunder Chains na ito? Si Li Yuan ay mitigang minamasdan ang ekspresyon ni Wang Lin at napansin ang isang bakas ng kalituhan nang makarating sila sa gilid ng piraso at makita ang Thunder Chains. Ito ay nagpatibay ng kanyang hinala na ito ang unang pagkakataon ng taong ito sa Thunder Celestial Realm. Matapos marinig ang tanong ni Wang Lin, magalang na sinabi ni Li Yuan, ang susi upang malampasan ang Thunder Chains ay nakasalalay kay Lady Ge. Nag-ismid ang babae na si Ge at inihampas ang kanyang bag of holding, isang itim na bakal na espada ang lumabas. Ang espada ay mukhang karaniwan, walang espesyal na bagay sa hitsura nito. Ngunit, nang lumabas ito, napansin ni Wang Lin ang isang bakas ng hindi matitinag na kasiyahan sa mukha ni Li Yuan, ngunit ito ay mabilis na naitago. Nang mawala ang kasiyahan na iyon, tila nagmamadali siyang tumingin kay Wang Lin. Nang matuklasan ni Li Yuan na hindi siya napansin ni Wang Lin, nakaramdam siya ng bahagyang ginhawa. Tumitig sige sa bakal na espada. Kinagat niya ang dulo ng kanyang dila at niluwa ang dugo. Pagkatapos, inigalaw niya ang kanyang kanang kamay at nag-draw ng isang rune gamit ang dugo. Ang isang kaparehong rune ay lumitaw sa kanyang noo at kumislap kasabay ng kanyang ginuhit na rune na parang sinisigurado nila kung tugma ang mga ito. Pagkatapos, ang rune ay biglang bumagsak sa bakal na espada. Nang mag-tremble ang espada at isang bilog ng liwanag ang kumalat, pinigilan ni Li Yuan ang galit sa kanyang puso, pumasok sa liwanag at tumayo sa espada. Nakatayo siya sa kakaibang posisyon, nasa dulo ng espada. Ang kanyang likod ay nakaharap kay Wang Lin at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng bahagyang alaala. Sa sandaling tumama ang mga paa ni Li Yuan sa espada, kumitid ang mga mata ni Wang Lin at tinutok ang mga ito sa mga paa ni Li Yuan. Tila may napansin si Wang Lin, at ang kidlat ay kumislap sa kanyang mga mata. Nagkunot ang noo ng babae na sige bago lumapit at tumapak sa hawakan ng espada. Kabanata 745. Napakahusay, napakahusay. Nakapako ang tingin ni Wang Lin sa mga paa ni Li Yuan. Nang damaykit ang kanyang mga paa sa lupa, nakaramdam si Wang Lin ng kakaibang pakiramdam. Parang ang tao at ang bakal na espada ay naging isa. Hinayla ni Wang Lin ang kanyang tingin at pagkatapos ay inatros ang kanyang banal na pandama. Humakbang siya pasulong at pumasok sa walang hanggan. Sa sandaling pumasok siya sa walang hanggan, parang dumaan siya sa isang hangganan, at ang kulob mula sa kidlat ay parang lumakas ng ilang beses. Ang babaeng nagngangalang Ge ay sumanghap sa kanyang puso at naisip, ang mahiwagang yaman na ito ay ipinasa mula sa pamilya. Bagamat wala itong kapangyarihan, walang tatalo dito sa paglaban sa kidlat. Kasunod ng kanyang pag-iisip, nagsimulang gumalaw ang lumilipad na espada kasabay ng kadena ng kidlat. Ang kidlat mula sa kadena ay tila walang epekto sa lumilipad na espada. Tumingin ang babaeng nagngangalang Ge kay Li Yuan at nagkunot ang noo. Ang lugar na kinalalagyan niya ay nagdudulot sa kanya ng hindi komportableng pakiramdam. Gayunpaman, hindi ito ang tamang oras upang magsalita. Bagamat hindi mabilis ang espada, matatag itong lumilipad kasabay ng kadena ng kidlat. Puno ng walang laman na paligid, at wala silang makita sa kanilang harapan.
Gayunpaman, walang sinumang maglalakbay na nagmula sa Thunder Celestial Realm ang maliligaw. Habang sinusundan nila ang mga kadena ng kidlat, tiyak nilang makikita ang tamang direksyon. Pagkaraan ng ilang sandali, habang lumilipad ang espada, dahan-dahan silang pumasok sa walang hanggan. Hindi maikalat ng babaeng ito ang kanyang banal na pandama, kaya hindi niya nakita si Wang Lin. Nag-isip siya kung nawala na siya, kaya tumalikod siya at agad nakaramdam ng parang ang isang kidlat ay dumaan sa kanyang katawan. Natigilan siya, ang kanyang mga mata ay puno ng takot, at ang takot na naramdaman niya kay Wang Lin ay umabot sa rurok. Nakita niyang naglalakad si Wang Lin sa ibabaw ng kadena ng kidlat, suot ang puti niyang robe. Naglalakad siya ng paunti-unti na parang naglalakad lamang sa patag na lupa. Ang kidlat ay dumaan sa kanyang katawan, ngunit wala itong epekto sa kanya. Sa katunayan, naramdaman niyang komportable siya, at ang kanyang pinagmula na kaluluwa ay sumisipsip ng lahat ng kidlat. Habang naglalakad si Wang Lin, nagkaroon ng matinding mga alon ng kidlat sa likuran niya. Ang eksenang ito ay malinaw na nakita, kahit mula sa malayo. Para itong isang maliwanag na ilaw sa gabi. Si Li Yuan, na nasa dulo ng espada, ay puno ng kalungkutan. Habang nakatayo siya sa dulo ng espada, nag-alab ang mga emosyon sa kanyang puso. Halos hindi na niya makontrol ito. Matagal na, mula nang magkitang muli tayo, matagal na. Si Li Yuan ay nagbuntong hininga sa kanyang puso at agad in-focus ang kanyang mga isipan. Agad niyang napansin ang pagbabago ng babaeng nagngangalang Ge at hindi namamalayan na tiningnan niya ito. Nang makita niyang naglalakad si Wang Lin sa ibabaw ng kadena ng kidlat, ang mga mata niya ay agad na lumiit. Kayang tumayo ni Wang Lin sa mga kadena ng kidlat sa pagitan ng mga piraso gamit ang kanyang katawan. Nagulat si Li Yuan ngunit agad ding bumalik sa normal na ekspresyon. Si Wang Lin ay hindi nagsalita habang naglalakbay, ngunit ang kidlat ay parang isang naglalagablab na apoy sa gabi. Ang kidlat sa kanyang likuran ay unti-unting nawala. Matapos ang halos isang buwan sa walang hanggan, ang landas ng kidlat sa likuran ni Wang Lin ay ganap na nawala. Doon lamang nakaramdam ng ginhawa si Wang Lin. Ang kidlat na iyon ay hindi niya nais. Ito ay dahil ang kanyang sariling katawan ay naglalaman ng kidlat. Ang kidlat na iyon ay nabuo mula sa pagkikiskisa ng kidlat sa loob ng kanyang katawan at ang kidlat sa labas. Hindi gusto ni Wang Lin ang ganitong uri ng kababalaghan dahil masyado itong kapansin-pansin at maaaring magdulot ng hindi kanais-nais na problema. Ngayon na ang kanyang katawan ay nakasanayan na ang kadena, nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Sa pakikinig sa dalawa, tila ang dahilan kung bakit ang kaluluwa ni Li Yuan ay nasa kamay ng pamilya ng babae ay dahil niligtas siya nila. Ngunit, natatakot akong may iba pang dahilan, habang siya ay gumagalaw sa kadena, patuloy niyang minamasdan ang dalawa at iniisip ang sitwasyon. Ang espada ng babaeng iyon ay maaaring magdulot ng ganitong reaksyon kay Li Yuan. Tila ang pagkakaligtas at pagkatapos ay pagkadena sa pamilya ng babae ay bahagi ng kanyang plano. Ang tingin ni Wang Lin ay napako sa bakal na espada. Pagkatapos magmasid ng maraming beses sa bakal na espada, hindi siya nakahanap ng anumang bakas. Ang bakal na espada ay may napakatinding resistensya sa kidlat. Mas lalalim ang paglalakbay sa kadena ng kidlat, mas tumitindi ang kidlat, ngunit hindi apektado ang bakal na espada. Sa buong biyahe, hindi nagsalita ang tatlo. Bawat beses na tumingin ang babaeng si Ge kay Wang Lin, takot ang makikita sa kanyang mga mata. Talaga siyang natatakot kay Wang Lin. Madali niyang nahuli ang kanyang langit-ngit na multo at ligtas na nakatapak sa kadena ng kidlat. Lahat ng mga bagay na ito ay nagdulot sa kanya ng takot kay Wang Lin. Lalo na nang isiping ang bahagi ng kanyang kaluluwa ay nasa kamay ng lalaking ito. Mas lalo siyang natakot. Iniisip ng babae, wala akong tunay na galit na kamatayan sa kanya, mayroon lamang ilang hindi pagkakaintindihan. Dahil senior siya, basta ako'y magpapakumbaba at susunod sa mga utos, tiyak ay makakaligtas ako. Tungkol kay Li Yuan, pinigilan niya ang pagkabigla sa kanyang puso tungkol kay Wang Lin at tahimik na nakatayo sa dulo ng espada. Nanatili siyang hindi gumagalaw na parang palaging ganito ang kanyang posisyon. Mabilis na lumipas ang oras. Halos 2 buwan nang lumilipad ang tatlo sa walang hanggan. Masyadong malaki ang Thunder Celestial Realm, at sa 2 buwan nilang biyahe, hindi sila nakatagpo ng anumang mga nag-aaral ng pagpapalakas. Para bang sa 2 buwan na iyon, sila na lang ang natirang tao sa buong mundo. Ang nakakabor na biyahe ay labis na ikinainis ng babaeng si Ge. Gayunpaman, tuwing gusto niyang maglabas ng inis kay Li Yuan, may hindi maipaliwanag na pakiramdam siyang ang imahe at tanawin ay pamilyar. Ang pamilyar na pakiramdam na ito ay nagdulot sa kanya upang pigilan ang kanyang galit. Gayunpaman, anuman ang kanyang isipin, hindi niya matindaan kung saan nagmula ang pamilyar na pakiramdam. Palagi ko na lang nararamdaman na nakita ko na ang tanawin na ito dati, karamihan ng oras ay ginugol ng babaeng si Ge sa pagninilay tungkol sa katanungang ito. Sa araw na iyon, habang sila ay umuusad pa, naging mas malakas ang kidlat. Ang mga sigaw ng kidlat ay umuugong ng walang katapusan.
Ang kidlat ay kumalat na parang mga dragon at nagkalat sa lahat ng direksyon. Naramdaman din ni Wang Lin ang hindi komportableng pakiramdam mula sa kadena, at naging alerto siya dahil ang hindi siya komportable ay hindi ang kidlat, kundi ang mga vibrations mula sa kadena ng kidlat. Ang mga vibrations ay nagmumula sa unahan, at nagiging sanhi ng pagyanig ng kadena ng kidlat at pagpapalakas ng kidlat sa lahat ng direksyon. Pati ang liwanag na screen sa paligid ng bakal na espada ay kumikislap na parang maaari itong mabasag anumang oras. Tila nagpanik ang babaeng sige at pinatatag ang kanyang kontrol. Medyo nagkunot ang noo ni Li Yuan. Habang umuusad sila, lalong dumami at lumakas ang vibrations. Ang kidlat ay tila may kasamang marahas na aura at ang kahit kaunting pagdampi nito ay nagdudulot ng malalakas na kalampag ng kidlat. Patuloy na nag-uusisa si Wang Lin at ang pag-iingat sa kanyang mga mata ay lalong tumindi. Mayroon siyang masamang pakiramdam, parang may nakakatakot na nilalang sa unahan. Senyor, bagamat hindi pa po ako nakarating sa Thunder Celestial Realm, alam ko na hindi dapat magyanig ng ganito kalakas ang mga kadena na nag-uugnay sa mga piraso. Senyor, tingnan niyo po roon. Itinuturo ni Li Yuan ang walang hanggan sa kaliwa. Sa dulo ng walang hanggan, may mga hindi malinaw na kumikislap ng liwanag. Senyor, dapat mayroon ding kadena ng kidlat doon, ngunit kita pa rin natin ang liwanag. Natatakot akong hindi lang ang ating kadena ang nagyanig kundi pati na ang karamihan sa mga kadena ng kidlat sa buong rehiyon. Tila may nangyayaring malaki. Paano kung tayo'y bumalik? Bago ako pumunta dito, sinabi sa akin ng aming matandang ninuno na kapag ang mga kadena ng kidlat na nag-uugnay sa mga piraso ay magyanig, ibig sabihin ay magkukulaps ang dalawang piraso. Mapatla ang ekspresyon ng babae at naramdaman din niya ang mga vibrations mula sa kadena. Ang mga vibrations ay lalong naging mas madalas at mas marahas. Ang kidlat na dulot ng vibrations ay sobrang nakakagulat. Napansin na ni Wang Lin kung saan itinuturo ni Li Yuan. Matapos mag-isip ng ilang saglit, tumingin siyang malungkot sa unahan at mabagal na nagsalita, ang sagot ay nasa harapan natin. Wala na tayong daan para umatras, kaya malalaman natin kapag nakita na natin. Tumango si Li Yuan. Siya rin ay may ganitong ideya. Napakalayo na nila, hindi na makakatulong ang bumalik. Bagamat ang mga nag-aaral ng pagpapalakas ay kailangang maging maingat, kapag ang daan ay walang pagbalik, kailangan nilang magpatuloy ng matapang. Tumingin si Li Yuan sa babae at ipinaliwanag, Lady Ge, bagamat may kinalaman ang mga vibrations ng kadena sa pagpapalalim natin sa walang hanggan, huli na para umatras. Hindi na nagsalita si Wang Lin, ngunit kumilos ang kanyang katawan at pabilis ng pabilis. Tumalon siya sa ibabaw ng dalawa at dumiretso pasulong. Tumingin si Li Yuan sa likod ni Wang Lin at naiisip, hindi nga siya gumagamit ng buong lakas niya dati. Hindi simpleng tao ang taong ito. Hindi ako nagkakamali sa aking pagsusuri. Paano magiging simpleng tao ang nakatalo ng isang illusory yin cultivator? Hindi nagtagal matapos tumalon si Wang Lin sa walang hanggan, biglang sumikip ang kanyang mga mata at huminto. Tinutok niya ang mga mata sa unahan at nakita ang isang malaking lugar ng fog na puno ng celestial spiritual energy na kumakalat. Ang fog ay walang hanggan at hinaharangan ang lahat ng daraanan. Sa puntong ito, nahabol na ang bakal na espada. Nang makita ni Li Yuan ang fog, nagulat siya. Matapos magmasid ng maigi, nagbago ang kanyang ekspresyon at sumigaw, ito ay isang restriction. Nakilala na ni Wang Lin na ang fog na ito ay may mga bakas ng kapangyarihan ng isang restriction. Mabagal niyang sinabi, kung ito ay isang restriction, may tiwala ka bang mababasag ito? Nagkunot ang noo ni Li Yuan at maingat na tinignan ito. Kumislap ang kanyang mga mata at sinabi, wala akong tiwala. Hindi ito isang simpleng restriction kundi maraming mga restriction na pinagsama, at ginagamit nila ang kapangyarihan ng kidlat mula sa Thunder Celestial Realm. Sino kaya ang may lakas ng loob na maglagay ng ganitong restriction? Serious na ang ekspresyon niya habang tinamaan ng kanyang kamay ang kanyang bag ng pag-iingat at isang compass ang lumabas sa kanyang kamay. Ang pointer ay patuloy na umiikot habang ang kanyang kamay ay gumagawa ng mga sil at ang mga mata niya ay kumikislap pa. Sa sandaling iyon, biglang sumabog ang compass sa kanyang kamay at naging alikabok. Ito ay isang mid-heavenly restriction na gumagamit ng Thunder Celestial Realm bilang base na may 9,999 na kaluluwa bilang mga formation eyes. Kaya nitong lumikha ng isang malaking at hindi matatawarang formation na kayang mag-refine ng lahat ng bagay sa mundo. Sa puntong iyon, isang halakhak ang narinig mula sa fog sa malayo kasunod ng isang matandang lalaki na lumabas mula sa fog. May hawak siyang isang bagay sa kanyang kamay, ito ay isang Thunder Chain. Ang pagkikita natin dito ay patunay na ikaw nga ay may tadhana sa matandang ito. Nais ko sanang hanapin ka, ngunit ikaw na mismo ang dumaan dito. Maganda. Kabanata 746. Gaano karami? Ang ekspresyon ni Wang Lin ay naging malungkot at ang kanyang mga mata ay kumurap nang makita niya ang Thunder Chain sa mga kamay ng matandang lalaki. Ang kanyang puso ay puno ng takot.
Kahit si Wang Lin na may Thunder Origin Soul at Thunder Body ay hindi basta-basta makakahawak ng Thunder Chain na iyon. Pagkatapos ng lahat, kahit ang kidlat na ibinubuga nito ay may kasamang bakas ng Celestial Thunder, kaya't hindi na kailangang pag-usapan ang buong kadena. Wala siyang nakikitang anumang palatandaan tungkol sa antas ng pagpapalakas ng matandang lalaki, ngunit maaari niyang imahinasyon na ito ay napakataas. Bukod pa rito, pakiramdam niya ay may malabong pakiramdam ng pagbabalik sa pinagmulan mula sa matandang lalaki. Habang nangyari iyon, hindi na kontrol ni Wang Lin ang kanyang sarili at siya ay hindi na mamali na umatras ng ilang hakbang. Hindi siya pamilyar sa matandang lalaki, kaya't marahil hindi siya ang tinutukoy na fated person. Tumalikod siya at tumingin kay Li Yuan. Si Li Yuan ay nagulat din. Nang makita niyang gumalaw si Wang Lin, nahulaan niyang hindi kilala ni Wang Lin ang matandang lalaki. Kaya't naging malinaw na ang tinutukoy na fated person ng matandang lalaki ay maaaring siya. Maingat niyang tiningnan ng matandang lalaki at nagtanong ng may kalituhan, "Senyor, ang taong tinutukoy niyo po ba ay?" Lumabas ang matandang lalaki mula sa makapal na fog at tumingin kay Li Yuan. Itinutok ang daliri kay Wang Lin at nagsalita ng may hindi pagkakasundo, "Maliit na kasama, ang fated person na tinutukoy ko ay ikaw. Halika dito." Pumikit ang mga mata ni Wang Lin at nagsalita, "Hindi ko po kailanman nakilala si Senyor. Paano po kami magiging fated?" Sinuri ng matandang lalaki si Wang Lin at ngumiti. "Nakalimutan mo na ba? Sinumang makakatakas mula sa daan ng aking bilangguan ay may tadhana sa akin." Agad nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin. Tumingin siya sa matandang lalaki at matapos mag-isip ng ilang sandali, mabangis na sinabi, "Kayo po pala ang nagtakda nito, pero hindi ko po alam kung bakit po ninyo ginawa ito." Nagpakita ng impatsyenteng ekspresyon ng matandang lalaki at lumapit. Hinawakan niya ang kamay ni Wang Lin at nagsalita, "Ano itong mga kalokohang sinasabi mo? Kung sinabi ng matandang ito na fated ka, ibig sabihin fated ka." Nagmadali ang ekspresyon ni Wang Lin at mabilis na umatras. Hindi niya kayang tingnan ang pagpapalakas ng matandang lalaki, kaya't wala siyang magagawa kundi tumakbo. Nagbigay ang matandang lalaki ng isang malikot na ngiti at iniunat ang kanyang kamay. Sa isang iglap, ang buong lugar na nasa loob ng 5 kilometro ay napuno ng isang makapangyarihang puwersa. Ang puwersang ito ay napakalakas, at naglalaman pa ng isang di mabilang na dami ng pinagmulan ng enerhiya. Ang isang paghaplos ay naging sanhi upang magmukhang mapatla ang ekspresyon ni Wang Lin at natagpuan niyang hindi siya makagalaw. Para bang ginamitan siya ng stop spell. Wala siyang magawa kundi panuuri na papalapit na ang kamay ng matandang lalaki. Sumik ang mga mata ni Wang Lin at habang palapit ang kamay ng matandang lalaki, kinagat niya ang kanyang dila. Imbes na iluwa ito, nilunok niya ang asensya ng dugo at pinaga niya ang escape spell na natutunan niya mula sa matandang lalaki sa Demon Spirit Land. Ang dugo ay nagsimula ng mag-form ng internal cycle sa loob ng kanyang katawan. Habang gumagalaw ang internal cycle na ito, naging maluwag ang kanyang katawan at bigla siyang nawala. Sa isang iglap, muling nagpakita si Wang Lin sa isang malayong lugar at tumakas ng hindi lumilingon. Ang matandang lalaki ay malumanay na nagbuntong hininga. Ang mga mata niya ay may bahid ng interes at ngumiti, talagang ang karapat-dapat siyang ituring na fated sa matandang ito kung alam niya ang ganitong kahangahangang spell na nagpapahina sa sarili para lang makatakas. Inalis niya ang kamay at tinutok ito patungo sa walang hanggan. Ang pagkakahawak na iyon ay ginamitan lamang ng 10% ng kanyang lakas. Sa puntong ito, mas seryoso siya at ginamit ang 20% ng kanyang lakas sa pamamagitan ng isang palad. Ang isang palad na iyon ay nagdulot ng pagbaluktot sa walang hanggan na parang handa itong punitin at lumitaw ang mga alon. Pagkatapos, tahimik na sinabi ng matandang lalaki, "Baligtarin." Sa isang kisap mata, ang buong walang hanggan ay kumislap at parang ang lahat ng bagay ay nagbago. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging malabo at mabilis na umatras ang kanyang katawan. Ang posisyong iyon ay eksaktong kapareho ng sa pagtakbo niya. Sa isang saglit, nang muling magbalik ang kanyang paningin, natuklasan niyang nakatayo siya 30 talampakan mula sa matandang lalaki. Agad na tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ang ganitong klase ng spell ay lampas na sa kanyang imahinasyon. Tumingin ang matandang lalaki kay Wang Lin at ngumiti, "Bakit hindi ka pa tumatakbo?" Nag-isip ng saglit si Wang Lin bago nagdahanda ang nagtanong, "Hindi ko po alam kung ano po ang nais ni Senyor, ngunit ang level ng pagpapalakas ko po ay hindi sapat para matugunan ang mga pangangailangan niyo." Ang tingin ng matandang lalaki ay nahulog sa bag ni Wang Lin at sinabi, "Walang problema. Hindi mo ako matutulungan, ngunit ang Thunder Beast na nasa bag mo ay makakatulong. Pahiram lang sa matandang ito at ibabalik ko ito sa iyo." Secret Ong nagbuntong hininga si Wang Lin. Hindi niya alam kung paano nalaman ng matandang lalaki ang laman ng kanyang bag ng pag-iingat. Pinagbukas niya ito at lumabas ang Thunder Beast. Sa oras na lumabas ito, bago pa makapag-iyak ng isang huling sigaw, nahawakan na ito ng matandang lalaki at hinayla palayo. Ngumiti ang matandang lalaki. "Magaling, isang Silverhorn Thunder Beast pala ito, magaling."
Maliit na kasama, hindi lang ito Thunder Beast na kinukuha ko. Pati lahat ng Thunder Beast ng Thunder Celestial Temple ay magiging pag-aari ko sa ilang panahon. Ang Thunder Beast ay nagbalik sa kanyang mga senses at nanginginig mula sa takot. Ito ang unang pagkakataon na nagpakita ng ganitong pag-uugali ang Thunder Beast. Nang makita na ng matandang lalaki na parang aalis na siya, nagdiin si Wang Lin ng kanyang mga ngipin at nagsalita ng malakas, "Sa pagpapalakas po ni Senyor, paano po pwedeng basta na lang kunin niyo ang pag-aari ng isang junior tulad ko?" Tumigil ang matandang lalaki at lumingon kay Wang Lin. Ngumiti siya at ang mga mata niya ay nagpakita ng paghanga. "Nais mo ng kabayaran? Interesante, ngunit hindi ko lang basta gagamitin ang Thunder Beast mo nang walang bayad." Tumingin siya kay Wang Lin at nagsabi, "Gulo-gulo ang pagpapalakas mo. Isang Thunder Origin Soul at Thunder Body, ano yan? Pahintulutan mong matulungan kita." Iniunat ng matandang lalaki ang kanang kamay at isang malaking alikabok ang nagtipon sa kanyang kamay at naging isang bola ng liwanag. Nilunok niya ang isang patak ng enerhiya sa bola ng liwanag at itinapon ito nang hindi tumitingin. Ang bola ng liwanag ay dumaan direkta patungo kay Wang Lin. Napakabilis ng bola ng liwanag kaya't hindi na nakaligtas si Wang Lin at direktang pumasok ito sa kanyang dibdib. Matapos gawin ito, pinaypay ng matandang lalaki ang kanyang manggas at tumawa. "Hindi nyo kayang magtagumpay dito, kaya't hayaan yung samahan ko kayo." Nang magwagayway siya ng manggas, isang makapangyarihang puwersa ang lumabas at kinuha sina Wang Lin, Li Yuan, at ang babaeng sige bago sila nawala. Pamilyar yata ang bakal na espada. Kalimutan ko na, mas mahalaga ang nangyayari ngayon, kaya't hindi ko na ito iisipin. Tumingin ang matandang lalaki sa Thunder Beast na hawak niya. Habang tinitingnan niya ito, lalong natuwa siya at ngumiti. Oo, pagkatapos gamitin ng ilang spells, ang Thunder Beast na ito ay dapat kayang hilahin ng kadena. Ang Thunder Beast ay maingat na tiningnan ng matandang lalaki. Ang puso nito ay mabilis na tumbiting, ngunit hindi ito naglakas loob magingay. Nag-flicker ang katawan ng matandang lalaki at bigla siyang nawala kasama ang Thunder Beast. Ngunit halos kaagad pagkakita ng matandang lalaki sa lugar kung saan nawala si Wang Lin, maingat niyang tinanong sa sarili, "Kanina, gaano karaming enerhiya ang inilagay ko dito?" Tila medyo maraming. Siguro hindi siya mamamatay. Kung hindi siya mamatay, ibig sabihin ay tadhana nga kami. Humakbang ang matanda at nawala ng walang bakas. Ang grupo ni Wang Lin na may tatlo ay ipinadala ng matandang lalaki sa ulap at sila ay kasalukuyang sumipol sa ulap. Ang ganitong uri ng bilis ay hindi na may larawan. Ito ay sadyang napakalaki. Kabanata 747. Nasusunog. Sa isang iglap, malabo ang paningin ni Wang Lin at ang kanyang katawan ay nahulog at damapo sa lupa. Ang ekspresyon ni Li Yuan ay mapatla habang siya ay lumapag 100 talampakan mula kay Wang Lin. Samantalang ang babae na pinangalan ng Ge, ang kanyang mukha ay walang bakas ng dugo at agad siyang nagsimula magsuka. Ang bilis ay sobrang tindi na halos hindi kayanin ng kanyang katawan. Pagkabagsak ni Wang Lin, agad niyang naramdaman ang matinding sakit na nagmumula sa bola ng liwanag sa kanyang dibdib. Ang sakit na ito ay sobrang tindi na halos tuluyang nilamon siya. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang pakiramdam ay parang isang mortal na nilulul ng isang piraso ng naglalagablab na uling. Ang init na nagmumula sa loob ng kanyang katawan ay parang sinusubukang sunugin ang buong katawan niya hanggang maging alikabok. Si Li Yuan ay nagayos ng kanyang hininga at kumislap ang kanyang mga mata bago tumingin kay Wang Lin. Sa puntong ito, mukhang labis ang sakit na nararamdaman ni Wang Lin. Parang may apoy na sumusunog sa loob ng kanyang katawan. Ang mga mata ng babae na si Ge ay nagpakita ng isang pahiwatig ng kasamaan habang titig na titig siya kay Wang Lin. Alam niyang hindi maganda ang kalagayan ni Wang Lin ngayon. Maingat niyang hinaplos ang kanyang bag at isang itim na kutsilyo ang lumitaw sa kanyang kamay. Sa sandaling lumitaw ang kutsilyo, maraming kaluluwa ang lumitaw sa paligid nito. Ang kutsilyo na ito ay pamana mula sa kanyang pamilya at lubhang nakakalason. Ang lason nito ay kayang kainin ng laman, at ang kaluluwang nakapaloob dito ay labis na nakakapinsala sa kaluluwa ng isang tao. Si Li Yuan ay bahagyang nagkunot ng noo, ngunit hindi niya siya pinigilan. Kung mamamatay ang taong ito, kahit na makarating siya sa lugar na iyon, hindi siya makararating sa huling destinasyon. Alam ng babae na si Ge na ito ay isang pagkakataon na hindi maipaliwanag. Kung hindi niya ito pinahalagahan, baka hindi na ito muling dumating. Hinapit niya ang kutsilyo at tatangkaing lumapit. Ngunit sa sandaling ito, biglang binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Hindi na ito punong-puno ng kidlat, kundi ng apoy. Titig na titig siya sa babaeng may hawak na kutsilyo at nagsalita ng may malalim na boses, "Magandang kutsilyo. Ibibigay mo ba sa akin?" Ang babae na si Ge ay natakot at ang mga mata nito ay puno ng takot. Hindi niya namalayan at napaatras siya ng ilang hakbang at nagsabi, "Oo, oo," agad niyang inihagis ang kutsilyo sa lupa. Isinara ni Wang Lin ang kanyang mga mata.
Nang binuksan niya ito, nabawi niya ang kanyang kailanawan. Inabot ng kanyang kanang kamay at lumipad ang kutsilyo sa kanyang kamay. Nang pagmasdan nito ng mabuti, inilagay ito ni Wang Lin sa kanyang bag. Ang bola ng liwanag na ipinadala ng matandang lalaki ay sumabog sa katawan ni Wang Lin, inilagay siya sa isang malaking krisis. Ang pakiramdam ng katawan niyang nasusunog ay naruroon pa. Ngunit nakakagulat, ang apoy na ito ay walang pinsala sa kanyang pagsasanay at sa halip ay nakikinabang pa. Habang nasusunog ito, naramdaman ni Wang Lin na ang kanyang pagsasanay ay dahan-dahang tumataas at siya ay nagiging mas malapit sa pagdaan sa tuktok ng huling yugto ng Ascendant. Gayunpaman, ang prosesong ito ay masakit na sapat upang magpalukso sa kanya sa galit. Buti na lang at ang mental na lakas ni Wang Lin ay matatag na parang bato pagkatapos ng 1,000 taon ng pagsasanay, kaya tiniis lang niya ang sakit. Sa ibabaw, hindi makikita ng iba ang anumang kakaibang bagay. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay neutral at ang kanyang boses ay hindi na malalim, siya ay kalmadong nagtanong, "Li Yuan, ang lugar na tinutukoy mo ba ay nasa pirasong ito?" Ang mga mata ni Li Yuan ay nagbigay ng isang hindi madaling makita na kislap at yumuko siya at magalang na nagsabi, "Senyor, hindi pa tiyak ang junior ngayon. Kailangan kong pumunta sa gitna ng piraso at magmasid ng kaunti." Tumitig si Wang Lin kay Li Yuan at tumango. Ang katawan ni Li Yuan ay gumalaw at lumipad papunta sa harapan. Samantalang ang babae na si Ge, ngayon ay sobrang takot kay Wang Lin at sumunod sa likod ni Li Yuan. Ngunit ramdam pa rin niya na parang may pares ng mata na puno ng pagnanasa sa pagpatay na nakatingin sa kanya mula sa likod. Tahimik na sumunod si Wang Lin sa kanila. Ang dahilan kung bakit hindi niya pinatay ang babaeng ito ay dahil isa itong susi para kay Li Yuan. Marahil si Li Yuan ay may malaking dahilan kung bakit siya nakarating sa Thunder Celestial Realm. Ayon sa kanyang mga naunang haka-haka, kung ang layunin ni Li Yuan ay ang itim na espada at mga restriction, madali niyang makukuha ito mula sa babae nang pumasok sila sa Thunder Celestial Realm. Dapat may karmic cause at karmic effect sa likod ng mga galaw niya. Kalma si Wang Lin. Habang sumusunod siya, pinapalakas din niya ang sakit sa loob ng kanyang katawan. Sa ngayon, nakakaramdam siya ng magkahalong damdamin patungkol sa matandang lalaki. Sa isang banda, nagpapasalamat siya na binigyan siya ng pagkakataon ng taong ito. Bagamat siya ay nagdurusa ng matinding sakit, ang kanyang pagsasanay ay dahan-daang tumataas. Sa kabilang banda, galit siya sa matandang lalaki dahil kinuha nito ang Thunder Beast at ginugol siya ng 2 beses. Matapos maglabas ng isang lihim na sigaw, nag-concentrate si Wang Lin at pinipigilan ang sakit. Malinaw niyang nararamdaman na ang kanyang katawan ay dumaan sa isang uri ng pagbabago matapos pumasok ang bola ng liwanag sa kanya. Pakiramdam niya ay parang sinusubukan ng bola na buuin ang kidlat ng kanyang katawan at magforma ng tunay na katawan ng laman at dugo. Hindi alam ni Wang Lin kung gaano katagal ang prosesong ito. Ngunit may pakiramdam siya na sa sandaling matapos ang pagbabago ng kanyang katawan at mawala ang sakit, makakalampas na siya sa unang hakbang ng pagsasanay. Ang pagsasanay ni Wang Lin ay umabot na sa tuktok ng huling yugto ng Ascendant, at pati ang kanyang domain ay umabot na sa Karma Domain. Ngunit wala siyang ideya kung paano mag-breakthrough. Sa puntong ito, huminga siya ng malalim at nagpasya na huwag pigilan ang sakit. Sa halip, hinayaan niyang sumabog ang sakit at pinabilis ang bilis ng kanyang pagsasanay. Kung titingnan mula sa malayo, makikita na may mahihinang apoy na lumalabas mula sa katawan ni Wang Lin, na parang siya ay nasusunog. Kung malapit, maririnig pa ang tunog ng mga kalamnan niya na nasusunog. Parang tinatanggal ang mga dumi. Habang lumilipad si Li Yuan, hindi siya lumingon, ngunit may kislap ng mga restriction sa pagitan ng kanyang mga kilay. Sa mga restrictions ito, maaari siyang magkumpleto ng maraming spells na karaniwang nangangailangan ng kanyang divine sense. Malinaw niyang nakita ang estado ng katawan ni Wang Lin. Pagkatapos mag-isip ng kaunti, ibinalik niya ang kanyang focus. Mas mataas na pagsasanay ni Wang Lin, mas magaan ang paglalakbay na ito. Ngunit hindi niya dapat hayaang makarating si Wang Lin sa illusory stage, o baka magkaroon ng problema. Iniisip ni Li Yuan, mukhang hindi na ako makakapaghintay pa. Isang buwan pagkatapos sa gitna ng piraso, maingat na tiningnan ni Li Yuan ang paligid na parang sinusubukan niyang itugma ang imahe sa kanyang isipan. Pagkatapos ng mahabang oras, tumango siya. Matapos tingnan ang 2 piraso, natukoy ko na ang pangkalahatang lokasyon ng pinagbabawal na lugar. Ngunit hindi dito, kundi sa silangan. Lumingon si Li Yuan at tumingin kay Wang Lin. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay nanatiling neutral at kalmadong nagsabi, "Gabayan mo lang ako." Pagkatapos matukoy ang lokasyon, natural na bumilis ang kanilang paggalaw. Hindi na nagatubili si Li Yuan at nagmadali. Mula sa silangang gilid ng piraso, muli silang sumakay sa Thunder Chain at nagpatuloy sa kawalan. Ang babae na si Ge ay walang magawa at sumunod na lang. 3 buwan pagkatapos, nakatawid sila ng 4 na piraso. Sa araw na ito, titig na titig si Li Yuan sa matayog na bundok sa harapan at ipinakita ang isang bahagyang lihim na kasiyahan. Ito na ang lugar. Kabanata 748.
Magbigay ng mahirap na tanong. Ang titig ni Wang Lin ay kalmado habang tinitingnan ang bundok. Ang bundok ay napakataas at hindi niya makita ang tuktok. Parang may ibang universo sa likod ng tuktok. Ang mga kidlat na parang mga dragon ay patuloy na dumadaloy mula sa ulap sa tuktok ng bundok. May mga mahihinang kalabit ng kidlat na parang umuungol. Habang tinitingnan ni Wang Lin ang bundok, naramdaman niya ang isang sinaunang aura. Ito ay kaluluwa ng bundok. Habang ang babaeng tinatawag na Ge ay nakatingin sa bundok, ang mga mata niya ay naglalabas ng isang misteryosong liwanag. Ang katawan niya ay nanginig at hindi niya maiwasang tumingin kay Li Yuan. Sa mga oras na iyon, nakatalikod siya sa kanya, at malinaw na nakikita niya ang likod ni Li Yuan. Pagkatapos niyang tignan ang bundok at si Li Yuan, biglang bumalik at sumabog ang pakiramdam ng pamilyaridad. Ang ekspresyon ng babaeng si Ge ay puno ng takot. Ang takot na ito ay ilang beses na mas malakas kaysa nang tinitigan niya si Wang Lin. Naalala niya. Sa sandaling iyon, lumingon si Li Yuan at tinitigan siya ng may kahulugan, kaya't ang mga salita ng babae ay huminto sa bibig niya. Bumaba ang ulo niya at nanahimik saglit bago muling tumingin. Ang mga mata niya ay kalmado, parang naunawaan na niya ang lahat. Tiningnan ni Li Yuan ang bundok at mabangis na sinabi, wala pang pangalan ng bundok na ito. Maraming mga limitasyon dito. Bukas ang Thunder Celestial Realm ng maraming beses, ngunit makikita mong hindi marami ang nakapagbukas ng mga limitasyon dito. Tahimik na nagmuni-muni ang babaeng sige at kalmado niyang tinitingnan ang bundok. Siya'y sabay na pamilyar at hindi pamilyar sa bundok na ito. Kalmadong sinabi ni Wang Lin, tara na. Tumanggo si Li Yuan at naglakad ng una. Lumapit siya ng lumapit sa bundok. Ang kidlat ay napakalakas sa paanan ng bundok at malinaw na makikita ang mga alon ng kidlat na bumabagsak. Matibay ang mga hakbang ni Li Yuan habang umakyat siya sa bundok. Walang landas ang bundok, ngunit dahil ang Thunder Celestial Realm ay nabuksan na ng maraming beses, kusa nang nabuo ang landas mula sa mga taong dumaan at nagbukas ng mga limitasyon sa bundok. Sinundan ng babaeng sige si Li Yuan at medyo lumihis siya sa gilid. Kinagat niya ang kanyang labi habang tinitingnan si Li Yuan at iniisip, dapat ay nakita ko na ito. Ang itsura niya ay katulad ng sa isang bagay sa aming pamilya. Napaka-pamilya. Kaya't hindi pala isang alamat. Nagpakita ang isang mapait na ekspresyon sa mukha ng babae. Naunawaan niya kung bakit dumating si Li Yuan sa pamilya. Lahat ng ito ay dahil sinadyang nakipag-ugnayan siya sa kanila. Napagtanto rin niya na kung hindi ginamit ni Li Yuan ang isang espesyal na paraan, hindi siya papayagan ng pamilya na makapunta sa Thunder Celestial Realm. Bumalik sa kanyang isipan ng komplikadong tingin ng kanilang ninununong sila ay umalis. Noong mga panahong iyon, naramdaman niyang kakaiba, ngunit ngayon ay naunawaan na niya. Alam ng kanilang ninuno ang lahat ng ito, kung hindi, bakit walang miyembro ng pamilya ang nakapunta sa Thunder Celestial Realm sa loob ng 10,000 taon. Parang ang Thunder Celestial Realm ay isang pinagbabawal na lugar para sa kanilang pamilya. At lahat ng ito ay nagbago nang dumating si Li Yuan. Siya ang naging unang miyembro ng pamilya na nakapunta sa Thunder Celestial Realm sa loob ng 10,000 taon. Ang tanging kasama niya ay si Li Yuan. Kaya't ipinadala ako ng ninuno sa Thunder Celestial Realm para magbayad, kaya't binigay sa akin ng ninuno ang yaman ng pamilya. Ang babaeng sige ay nagpakita ng malungkot na ngiti. Nagpatalo si Li Yuan na ibabalik ang maliit na bahagi ng aking kaluluwa dahil marahil hindi magiging epektibo ang sakripisyo kung hindi buo ang kaluluwa ko. Sa sandaling ito, malinaw ang isipan ng babaeng sige, parang nakita na niya ang lahat. Ang iba't ibang pagbabago sa kanyang mukha ay hindi nakaligtas kay Wang Lin. Napansin niya na pagkatapos makita ang bundok, ang kanyang emosyon ay patuloy na nagbabago. Inilipat ni Wang Lin ang kanyang tingin mula sa babae at tumuon kay Li Yuan. Bagaman kalmado ang kanyang ekspresyon, may banayad ng ngiti sa kanyang labi. Napagpasyahan ni Wang Lin na matagal nang napansin siya ni Li Yuan. Marahil ang mga limitasyon ay para pukawin siya. Maaari ring sabihin na ang iba't ibang mga kaganapan ay dahil sa plano ni Li Yuan. Bagamat may mga bagay na hindi malinaw sa kanya, hindi niya ito ikinokomplikado. May bahid ng galit sa kanyang mga mata. Hindi siya magpapakita ng awas sa mga nagplano laban sa kanya, ngunit ngayon ay may iba siyang layunin. Ang galit na lumabas mula sa kanyang katawan ay parang isang matalim na espada. Sa sandaling iyon, huminto rin si Li Yuan. Hindi siya lumingon ngunit sinabi, Brother Shu, hindi ako kasing hindi maganda ng iniisip mo. Ang pagkikita natin ay bahagi ng plano ko pero mayroong pagkakataon din. Ang pagtawag niya kay Wang Lin ay hindi sinasadyang nagbago. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging malamig habang tahimik na tinanong, ano ang nasa tuktok ng bundok na ito? Tahimik na nag-isip si Li Yuan bago tignan ang tuktok ng bundok na tila walang hanggan sa mga ulap. Ang mga mata niya ay may kalungkutan at dahan-dahang sinabi, nandoon ang aking guro. Nagkunot-noo si Wang Lin. Sa sandaling iyon, lumingon si Li Yuan at tinitigan siya.
Ang ngayon ni Li Yuan ay malayo na sa kanyang dating itsura bago pumasok sa bundok. Parang naging ibang tao. Dahan-daang sinabi ni Li Yuan, Brother Shu, sa iyong antas ng cultivation, hindi ka makakalabas ng bundok na ito nang walang pahintulot ko. Kalmado na sinabi ni Wang Lin, ang 18 plum restriction, may alam ako. Pagkabanggit niya nito, nagulat si Li Yuan. Hindi ito peke, talagang nagulat siya. Para bang unang beses niyang nakita si Wang Lin. Nagkunot-noo si Li Yuan at sinabi, bagamat hindi maraming tao ang nakakaalam ng 18 plum restriction, hindi ibig sabihin na wala ni isa man na nakakaalam nito. Hindi nakakapagtaka na alam mo ito, Brother Shu. Tumingin si Wang Lin kay Li Yuan at ngumiti. Kaya't ginagamit mo nga ang 18 plum restriction. Ang kanyang anino ay kumislap at ang Celestial Guard ay lumabas. Pagkapikitin ng Celestial Guard, ang isang suntok nito ay tumama sa hangin sa likod nila. Nang tumama ang suntok, ang buong tuktok ng bundok ay yumanig at isang vortex ang lumitaw. Ang vortex ay tumungo palabas. Inatras ng Celestial Guard ang kamao nito at bumalik sa anino ni Wang Lin. Hindi gumalaw si Wang Lin. Kalmado niyang tinitingnan si Li Yuan at dahan-daang sinabi, hindi ako mabibitag ng lugar na ito. Agad na naging madilim ang ekspresyon ni Li Yuan. Tinitigan niya si Wang Lin ng matagal bago dahan-daang sinabi, mukhang minaliit kita. Ngunit kahit may puppet ka. Agad na naging malungkot ang ekspresyon ni Li Yuan. Tumingin siya kay Wang Lin ng matagal bago dahan-daang sinabi, mukhang minamaliit kita. Gayunpaman, kahit na mayroon kang papi na ito. Ngumisi si Wang Lin at ang kanyang kanang kamay ay nakaturo pasulong. Ang huling strand ng sword energy ni Ling Tianhao ay lumabas. Matapos tumaas ang antas ng kanyang paglilinang, ang kanyang kontrol sa enerhiya ng espada ay naging napakapino. Sa sandaling lumitaw ang enerhiya ng espada, isang sipol ang umalingaw sa kalangitan at lupa at ang buong tuktok ay nanginig. Ang lakas ng espada ay napakabilis na sa isang kisap mata, tumigil ito sa harap ng noo ni Li Yuan. Parang totoong espada ang itinutok sa pagitan ng noo ni Li Yuan. Paano kung idagdag ko ito? Malamig ang boses ni Wang Lin. Ipinikit ni Li Yuan ang kanyang mga mata. Ilang sandali pa, iminulat niya ang kanyang mga mata at dahan-daang sinabi, dahil ganito si Brother Shu, sa palagay ko ay hindi sapat ang gantimpala. Mangyaring sabihin ng malinaw kung ano ang gusto mo. Nagpakita ng kakaibang liwanag ang mga mata ni Wang Lin. Ang Li Yuan na ito ay napakatalino, kaya naiintindihan niya kung ano ang gusto ni Wang Lin. Ang dahilan kung bakit handa si Wang Lin na alisin ang lakas ng espada ni Ling Tianhao ay para pilitin si Li Yuan na sabihin ito. Kabanata 749. Ang hawakan at dulo ng espada. Nais ko ang iyong 18 plum restriction na pamamaraan. Tahimik ang tinig ni Wang Lin, ngunit ang kahulugan ay nakakagulat. Alam ni Wang Lin na ang 18 plum restriction ay kilala noong mga sinaunang panahon, ngunit ito ay itinatagong mabuti. Ang mga dayuhan ay hindi kailanman matututo nito, at sa mga disipulo, depende sa kanilang katayuan, maaari lamang nilang matutunan hanggang sa 9 na plum restriction. Tanging ang guro lamang ang maaaring matutunan ng buong 18 plum restriction. Ngayon, ang pamamaraan ng restriction na ito ay matagal nang nawala at maraming mga master ng restriction ang nakakaramdam ng kalungkutan. Ang unang pagkakataon na narinig ni Wang Lin ang tungkol sa 18 plum restriction ay sa loob ng kuweba sa Demon Spirit Land. Nang makita niyang lumitaw ang 18 restriction sa sandaling gumalaw si Li Yuan, nagsimula siyang magduda. Ang lalo pang nagpatibay sa kanyang pagdududa ay nang matanggap niya ang jade na may impormasyon tungkol sa nakatagong restriction, lumitaw ang 18 estatwa sa sandaling ininspeksyon niya ito. Ang 18 estatwang ito ay iba sa mga plum blossoms. Noong mga panahong iyon, nalito si Wang Lin, ngunit pagkatapos mag-isip ng mabuti, nakita niya ang ilang mga pahiwatig. Bagamat kalmado ang kanyang tinig, sinusubok lang ni Wang Lin si Li Yuan. Kung tumanggi si Li Yuan, hindi na interesado si Wang Lin. Kung nais niyang umatake o umalis, isang kaisipan na lamang mula sa kanya ang kailangan. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit sumunod si Wang Lin sa kanila buong daan. Kung para lamang sa malabong posibilidad ng pinagmulan ng gamit, hindi siya susunod hanggang sa ngayon. Gayunpaman, ang Li Yuan na ito ay napaka-misteryoso. Hindi sigurado si Wang Lin kung ang taong ito ay talagang nasa tuktok ng late stage ng ascendant. Kaya't hindi kumilos si Wang Lin sa daraanan nila. Kumilos lamang si Wang Lin nang makarating sila sa kanilang patutunguhan. Nag-isip si Li Yuan ng kaunti bago ngumiti. Ang 18 plum restriction lang ba? Kung gusto ito ni Brother Shu, ikalulugod kong ibigay. Hinaplos niya ang kanyang bag at kumuha ng isang piraso ng jade. Ipinatong ang jade sa kanyang mga noo ng ilang sandali bago ito itinapon kay Wang Lin. Iyan ang 13 plum restriction. Bibigyan kita ng natitirang 5 pagkatapos natin makapasok sa bundok. Hinawakan ni Wang Lin ang jade at inispeksyon ito. Bagamat ang kanyang ekspresyon ay mukhang neutral, nagsimulang magpumiglas ang kanyang puso.
Wala itong mga tiyan, tanging 13 malalaking estatwa at kabuoang 13 plum blossoms. Mula umpisa hanggang wakas, nanatiling tahimik ang babae na nagngangalang Ge, na parang walang kinalaman sa kanya. Tahimik siyang tumingin sa bundok sa harap niya at tila nasa isang trance. Brother Shu, ang 18 plum restriction ay hindi lamang ang restriction na alam ko. Alam mo ba ang 4 na dakilang restriction? Lumiko si Li Yuan patungo sa bundok at nagsimulang maglakad. Tila hindi siya natatakot na umalis si Wang Lin na may jade. Matapos ilagay ang jade, nanatiling kalmado ang mga mata ni Wang Lin habang naglakad patungo sa tuktok ng bundok. May mga sabi-sabi na noong ipinanganak ang mundo, ang batas ng mundo ay nagsimula. Noong mga nakaraang panahon, ang batas na iyon ay nahati sa 9 na bahagi, at isa sa mga iyon ay isang restriction. Tinatawag din itong formation. Magkakaibang pangalan, ngunit pareho ang kahulugan. Langit, lupa, misteryo, at dilim ang 4 na antas ng restriction sa mahabang panahon. Hindi lumingon si Li Yuan habang hindi alintana ang mga ito at naglakad patungo sa tuktok ng bundok. Sumunod si Gehong at nanatiling parang nasa trance. Ngunit, may isa pang antas sa itaas ng mga iyon, at tinatawag namin itong Void Grade. Ang Void Grade ay nahahati sa 4 na dakilang restriction. Ang bundok na ito ay may annihilation restriction mula sa 4 na Void Grade restriction. Walang sino man ang nakarating sa tuktok dahil ang tuktok na ito ay walang katapusan. Dahan-daang pumasok sa tainga ni Wang Lin ang tinig ni Li Yuan. Brother Shu, marahil nagtataka ka kung bakit ko alam ang lahat ng ito. Tumalon si Li Yuan sa isang bato, pagkatapos ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng isang seal at ipinatong ito sa hangin. Ang pindot na ito ay nagdulot ng isang malakas na tunog at ang buong bundok ay kumilos ng malakas. Isang tunog ng rumble ang umabot sa buong bundok at ang bundok ay kumusot kalahati. Bagamat hindi pa rin nakikita ang tuktok, malinaw na ang tuktok ay mas mababa na. Kaya, anong mangyayari kung tatahakin mo ang landas patungo sa tuktok? Kung walang paraan upang basagin ang restriction, maaari mong hanapin ang buong bundok at hindi mo pa rin makikita ang mga ulap. Lumiko si Li Yuan at tiningnan si Wang Lin nang may ngiti, ngunit hindi ngiti. Brother Shu, may mga tanong ka ba? Tiningnan ni Wang Lin si Li Yuan at kalmado niyang sinabi, ang ingay mo. Nagkunot ang noo ni Li Yuan at agad ngumiti bago lumiko at nagpatuloy. Ngunit huminto siya sa pagsasalita at ang kanyang mga mata ay puno ng nostalhiya, parang ang bawat halaman sa bundok ay lubos na pamilyar sa kanya. Nang makarating sila sa kalagitnaan ng bundok, ang kanang kamay ni Li Yuan ay bumuo ng mas komplikadong mga seal at ipinindot ito sa hangin. Ang bundok ay muling rumble at kumusot muli. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumurot ng lihim dahil sa kanyang kakayahan ay nagiging mas malinaw ang tuktok. Habang bumubuo ng seal si Li Yuan, isang tinig ang dumaan sa kanyang tainga. Senyor, iligtas mo ako. Ang taong ito ay baliw. Siya. Mula kay Gehong ang tinig na ito, ngunit bago siya makapagpatuloy, tiningnan siya ni Li Yuan ng malamig, dahilan upang tumigil siya. Gehong, kung gusto mong magsalita ka ng direkta. Hindi mo kailangang gamitin ang divine sense. Ang mga mata ni Li Yuan ay malamig at may halong pangungutya. Pagpasok nila sa bundok, nagbago siya ng malaki kumpara sa dati. Nag-isip si Gehong ng kaunti bago kinagat ang kanyang labi at umatras ng ilang hakbang hanggang sa makarating siya kay Wang Lin. Para bang sa pamamagitan lamang nito siya makakaramdam ng kaligtasan. Alam ko kung sino ka, ngunit hindi ka dumating sa pamilya ko nang walang dahilan. May layunin ka. Hindi nais ni Gehong na mamatay. Kahit alam na niya ang sagot sa kanyang puso, nais pa niyang magtangka para sa pagkakataon na mabuhay. Ngumiti si Li Yuan at tumanggo. Tama. Namutla ang mukha ni Gehong at nagalit, bakit ako? Ang kumuha ng bagay ng guro mo ay hindi ako, kundi ang mga ninuno ng Ge. Ang mga mata ni Li Yuan ay lumamig at ngumiti siya, dahil ikaw ay isang tuwirang inapo ng magnanakaw na iyon. Sa buong pamilya Ge, ikaw lamang ang kanyang tuwirang inapo. Ang mga mata ni Gehong ay puno ng takot habang kinuha niya ang kanyang bag at sumigaw. Ibigay ko sa iyo lahat ng nandyan. Nandyan ang scroll, ang iron sword, at ang compass. Iyan lang ang 3 bagay. Ibigay ko sa iyo lahat, kaya't patawarin mo ako. Nanlilimos akong mapatawad. Tinanggap ni Li Yuan ang bag ng paghahawak. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga emosyon. Nang maglaon, banayad niyang hinaplos ang bag at 3 bagay ang lumabas. Una ay ang iron sword, pagkatapos ay isang simpleng compass, at sa huli ay ang isang sinaunang scroll. Binuksan ni Li Yuan ang scroll at tiningnan ang painting sa loob, ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Ang painting na ito sa scroll ay isang bundok. Ang bundok na ito ay napakataas at karamihan sa mga ito ay nasa mga ulap. Sa paanan ng bundok ay may isang lumilipad na espada patungo sa kalangitan. May isang tao na nakatayo sa punong hawak ng espada. Ang taong ito ay isang malabong anino. Mayroon ding isang tao na nakatayo sa dulo ng espada. Ang likod ng taong ito ay kahawig na kahawig ni Li Yuan.
Sumak ang mga mata ni Wang Lin. Tiningnan niya si Li Yuan at may hinala sa kanyang puso. Ang painting na ito ay malinaw na mula pa sa panahon bago ang pagbagsak ng Celestial Realm. Kung ganun, maaaring si Li Yuan ay isang Celestial. Hinugot ni Wang Lin ang malamig na hangin, ngunit naramdaman niya na parang hindi ito totoo. Nagsay si Li Yuan habang inilalagay ang scroll. Inilagay din niya ang espada at compass at tiningnan si Gehong ng kalmado at sinabi, "Tara na." Lumiko siya at naglakad patungo sa tuktok ng bundok. Namutla ang mukha ni Gehong at kinagat ang kanyang labi. Hindi siya sumunod sa kanya sa tuktok ng bundok, bagkus ay mabilis na tumakbo pababa ng bundok. Nanatili ang ekspresyon ni Wang Lin at nagpatuloy siya. Habang si Li Yuan, hindi pinansin ang pag-alis ni Gehong. Nagpatuloy lang siya nang hindi lumilingon o tumitigil. "Brother Shu, tiyak marami kang mga tanong, ngunit pakiusap ko huwag magtanong. Kapag narating natin ang tuktok, ipapaliwanag ko sa iyo." Kahit ako ay medyo malabo tungkol sa bagay na ito, may kakaibang tono ang boses ni Li Yuan. Hindi nagsalita si Wang Lin at naglakad patungo sa tuktok kasama si Li Yuan. Sa daraanan, ang lahat ng mga restriction ay nabasag sa isang galaw ng kamay ni Li Yuan. Ang mga restriction na ginamit niya ay naging mas komplikado, at ito ay nagdulot sa bundok na kumusot pa ng kumusot. Tuwing kumusot ang bundok, ang tuktok ay lalapit. Sa kalaunan, ang bundok ay kumusot ng sapat upang makita ang tuktok. May isang malaking estatwa ng bato sa tuktok ng bundok. Isang iskultura ito ng isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad, at sa tabi nito ay may lumilipad na espada. May isang tao na nakatayo sa dulo ng espada. Nang makita ni Li Yuan ang estatwa ng bato, siya ay nagningning at hindi makapagpigil. Tumakbo siya at dumating sa tabi ng estatwa sa loob ng isang saglit. Nakatayo sa harap ng estatwang 100 paa ang taas, ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Si Wang Lin ay dumating din sa tuktok ng bundok at tiningnan ang estatwa ng bato. May isang natural na pakiramdam mula sa estatwa ng bato, at nagbigay ito ng pakiramdam ng kaharian. Nagbigay din ito ng isang pahiwatig ng restriction. Partikular, ang kanang kamay ng estatwang ito ay bumuo ng tila simpleng silk, ngunit kapag tiningnan ng mabuti, ito ay nakakamanghang komplikado. Nang ang tingin ni Wang Lin ay bumagsak dito, ang kanyang isipan ay dumagundong. Tila may isang mahiwagang puwersa na pilit na kinakaladkad ang kanyang kaluluwa. Maraming mga tunog ng espada ang umabot sa kanyang tainga at ang kanyang pananaw ay naging malabo. Tiningnan niya ang paligid at nakita ang maraming mga celestial na may hawak na iba't ibang mga sandata. Sila ay tumatakbo papuntang kalangitan upang makipaglaban sa langit. Ang mga celestial na ito ay nagbigay ng mga kidlat. Nang itaas nila ang kanilang mga kamay, naglabas sila ng mga malalakas na kidlat patungo sa kalangitan. Ngunit ang langit ay ganap na walang laman. Walang kalaban na lumaban sa mga celestial na ito, ngunit isa-isa silang sumabog. Ang kakaibang eksena ay nagpaguluhan sa isipan ni Wang Lin. Sa sandaling iyon, isang celestial ang lumipad mula sa grupo. Ang kanyang espada ay tinakpan ng lila na kidlat at may isang tao na nakatayo sa hawakan ng espada. Ang taong ito ay kapareho ng tao sa estatwang bato. May isa ring tao sa dulo ng espada, ngunit hindi ito kamukha ni Li Yuan. Nang sumugod ang espada, nagsipagtakbuhan ang lahat ng mga celestial. Nagbigay ito ng isang enerhiya ng espada na nagpagalaw sa kaluluwa ni Wang Lin mula sa isang sulyap lamang at sumugod ito sa kalangitan. Sa sandaling iyon, parang narinig niya ang isang tahimik na sigaw sa tahimik na ilusyon. "Habang ako'y buhay, ang kaluluwa ay hindi mamamatay." Sa sandaling dumating ang tinig na ito, ang lalaking nakatayo sa hawakan ng espada ay bumagsak, na iniwan ang lingkod na nakatayo sa dulo ng espada. Tinutok nito ang mata sa walang laman na hawakan ng espada. Isang matinding kalungkutan ang nakita sa mata ng lingkod. Parang ang master na nasa hawakan ng espada ay ang kanyang langit. Ngayon, bumagsak ang langit at walang tao sa hawakan. Mula noon, tanging siya at ang espada na lang ang natira sa mundong ito. Tanging ang kawalan ang naruroon sa ibabaw ng hawakan ng espada. Tumingala siya sa langit na may kaloobang mamatay. Pinagapang niya ang mga paa sa dulo ng espada at, sumusunod sa mga yapak ng kanyang master, sumugod siya sa kalangitan. Kapag namatay ang master, susunod ang alipin. Kabanata 750. Tatak ng alipin. Ang taong nakatayo sa dulo ng espada ay sumugod sa langit. Isang mahinang hangin ang umihip sa tao, dahilan para manginig ang kanyang katawan. Tapos bigla siyang bumagsak sa lupa. Ang espada ay tila naglabas ng isang sigaw ng kalungkutan habang ito ay nahulog mula sa langit at tumusok sa tuktok ng bundok. Isang alon ang lumitaw at pagkatapos ay isang malaking bahagi ng bundok ang nahulog. Isang malaking bilang ng mga nabasag na bato ang nagtipon sa paligid ng espada, at sa isang kisap mata, ang espada ay naging isang estatwang bato. Sa tabi nito, isang estatwa ng may-ari nito ang lumitaw din. Ang anyo ng lingkod sa dulo ng espada ay dahan-daw ang nabuo habang ang mga nabasag na bato ay nagtipon.
Ang mga estatwang bato ay magaspang ang itsura, ngunit habang lumilipas ang panahon, naging mas malinaw ang mga ito, parang nagkakaroon ng espiritu. Ang tatak mula sa estatwa ay sumikop sa isipan ni Wang Lin. Ang tatak ay naglabas ng isang malakas na liwanag sa kanyang mga mata. Parang ang estatwa ay nabubuhay at ang mga mata ng bato ay nagsimulang magpakita ng katalinuhan. Mga susunod na henerasyon na may aking dugo, alisin ang hadlang at pahintulutan akong magising, kung wala kayong sapat na lakas, tandaan ito para sa mga susunod na henerasyon. Sa sandaling lumitaw ang pangungusap na ito, ang tatak na sumikop sa isipan ni Wang Lin ay nais magugat at magmarka sa kanya. Sa kabutihang palad, ang matinding sakit mula sa katawan ni Wang Lin ay nagpukaw sa kanyang isipan at nagpagulat sa kanya mula dito. Agad siyang umatras ng ilang hakbang at pumikit upang magbalik loob. Kasabay nito, ang lakas na sumusunog sa kanyang katawan ay kumalat sa buong katawan niya at ipinakalat ang tatak sa kanyang isipan. Sa sandaling nagising siya, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata, at punong-puno ng takot ang mga ito. Malalim siyang huminga at umatras ng ilang hakbang. Ang estatwang bato na ito ay sobrang kakaiba, ngunit dahil sa kanyang 1,000 taon ng pagsasanay, nakagawa siya ng ilang haka-haka. Ang tatak mula sa estatwa ay malinaw na isang spell ng Celestial, at ito ay isang uri ng pamamana. Ngunit ang ipinamana nito ay hindi lakas, kundi isang tatak ng alipin na tumatagal ng maraming henerasyon. Gayunpaman, walang spell sa mundo ang makakaligtas sa paglipas ng panahon. Maaaring napakabigat ng spell na ito noon, ngunit habang lumilipas ang panahon, nagiging mas mahina ito. Gayunpaman, kung hindi nasusunog ang katawan ni Wang Lin, mahirap niyang magising ang buong potensyal. Ngunit ang ikinaguguluhan ni Wang Lin ay hindi ang pagbagsak ng tatak dulot ng nasusunog na lakas. Bagamat nakatulong ang nasusunog na lakas upang hamina ang tatak, ang pinagmula ng pagbagsak ay ang tatak mismo. Tumingin si Li Yuan sa estatwa at mahinang nagsabi, "Nararamdaman mo ba ito?" "Brother Shu, maaari kang maging kalmado, ang tatak na iyon ay hindi ka alipinin at mawawala," sabi ni Li Yuan. Dahil na-imprinte na ito sa ibang tao. Ang aking mga ninuno ay dumaan dito matagal na panahon at ginamit ang kanilang mga pamamaraan upang basagin ang hadlang at makarating sa tuktok ng bundok. Mula noon, sila ay naging mga alipin ng Celestial na ito. Ang mga susunod na henerasyon ng mga inapo ng aking mga ninuno ay nagkaroon din ng tatak ng alipin, tumingin si Li Yuan sa estatwa. Parang nagmumuni-muni siya, ngunit kasabay nito, nagsasalita kay Wang Lin. Maingat na sinabi ni Li Yuan, ang estatwa ng Celestial ay hindi maaaring basagin, inilagay niya ang kanyang kanang kamay at pinindot ito sa estatwa. Ang espiritual na enerhiya ng Celestial sa kanyang katawan ay sumabog at maraming mga bitik ang lumitaw sa estatwa. Ang mga bitik ay kumalat sa buong estatwa tulad ng mga centipede. Sa isang iglap, ang estatwa ng bato ay bumagsak sa maraming piraso. Ngunit sa sandaling ito ay bumagsak, ang mga nabasag na piraso ay muling nabuo at bumalik sa normal sa isang kisap mata. "Brother Shu, nakita mo," laming si Li Yuan at tumingin kay Wang Lin. Seryoso ang ekspresyon ni Wang Lin at tumango. Si Li Yuan ay humugat ng malalim na buntong hininga at mahinang nagsabi, "Noong unang panahon, ang pamilya Li ko ay sikat sa All Heaven Star System bilang isa sa 6 na sinaunang pamilya ng pagsasanay. Ang pamilya ay nagsanay ng daw ng hadlang. Bawat henerasyon, may mga tao na dumaan sa unang hakbang ng pagsasanay patungo sa ikalawang hakbang. Ang pamilya Li noong mga panahong iyon ay nasa rurok. Ngunit pagkatapos pumasok ang mga ninuno ng aking pamilya dito, walang nakapagtuloy sa susunod na henerasyon sa ikalawang hakbang ng pagsasanay. Ang tuktok ng huling yugto ng Ascendant ay naging limitasyon, para bang ang potensyal ng mga kasapi ng pamilya ay unti-unting kinain mula pa sa kanilang kapanganakan. Bukod dito, pati ang mga buhay namin ay dahan-daang naubos. Sa parehong antas ng pagsasanay, ang mga miyembro ng pamilya Li ay may buhay na tanging 30% lamang kumpara sa iba, lahat ng ito ay dahil sa tatak ng alipin." Biglang humarap si Li Yuan at tinitigan ang estatwa ng may napakabigat na galit sa kanyang mga mata. Ang galit ay agad napalitan ng lungkot, at ang mukha ni Li Yuan ay nagpakita ng labis na paghihirap. Kalma ang mga mata ni Wang Lin. Nakatayo siya sa gilid at tahimik na nag-iisip. Hindi nagtagal, parang si Li Yuan ay nakatayo sa ilalim ng ulan, dahil ang kanyang mga damit ay basang-basa sa pawis. Parang siya'y biglang tumanda ng ilang taon sa isang iglap. Ang kanyang kamay ay bumuo ng maraming tatak at inilagay ang mga ito sa pagitan ng kanyang mga kilay. Bawat tatak ay nabuo ng maraming mga hadlang, at habang ang mga ito ay naimprinta sa pagitan ng kanyang mga kilay, ang kanyang mga mata ay dahan-daang muling nagkaroon ng kailanawan. Bumantong hininga si Li Yuan at bitterly said, "Brother Shu, kapag ako'y labis na emosyonal, nahihirapan akong kontrolin ang tatak ng alipin. Dahil sa tatak na ito, unti-unting nalugmok ang pamilya Li. Namatay ang mga miyembro ng pamilya isa-isa at ang kanilang mga pagsasanay ay natigil sa unang hakbang. Unti-unting nawalan sila ng glorya ng nakaraan. Hanggang sa ilang libong taon na ang nakalipas, ang pamilya Li ko ay nagkaroon ng isang hindi matatawarang henyo.
May talino siyang higit pa sa lahat ng mga ninuno. May natatanging pagkaunawa siya sa mga hadlang. Kung hindi sana na-imprinta ng pamilya Lee ang tatak ng alipin, magiging pinakamalakas siyang tao sa pamilya Lee. Bagamat ang pagsasanay ng ninunong ito ay natigil sa tuktok ng huling yugto ng Ascendant, ang kanyang kontrol sa mga hadlang ay hindi pinapalakas, kaya't hindi maglalakas loob ang mga ikalawang hakbang na magsimula ng away sa kanya. Para basagin ang tatak ng alipin sa pamilya Lee, ginamit niya ang limitadong buhay at umalis sa All Heaven Star System. Nagtungo siya sa mga eksperto sa hadlang upang maghanap ng paraan upang basagin ang tatak. Sa Alliance Star System, ipinagpalit niya ang kanyang mga hadlang para sa isang scroll mula sa isang malakas na cultivator. Sa Cloud Dust Star System sa ilalim ng Wind Celestial Realm, ipinagpalit niya ang kayamanang pamilya para sa isang compass. Bago magtapos ang kanyang buhay, bumalik siya sa All Heaven Star System at nagbalik sa pamilya Lee. Ang kalahating miyembro ng pamilya Lee ay kusa ng isinakripisyo ang kanilang buhay at ginamit ang kanilang mga kaluluwa upang gayahin ang kaluluwa ng Celestial at magbuo ng isang bakal na espada. Ginamit niya ang bakal na espada upang tipunin ang mga kaluluwa, pagkatapos ay pinagsama ang mga ito gamit ang compass, at sa huli, tinatakan ng scroll. Nang malapit na matapos ang buhay ng ninunong iyon, nagbukas ang Thunder Celestial Realm. Dinala niya ang tatlong yaman kasama ang mga pag-asa ng pamilya Lee sa Thunder Celestial Realm. Subalit, wala nang balita mula sa ninuno. Mula noon, pumasok sa kawalan ng pamilya Lee at lalo pang napaglugmok. Namatay isa-isa ang mga miyembro ng pamilya. Ang tatak ng alipin ay parang isang sumpa na tumagal sa bawat cycle ng reincarnation, at hindi kailanman nakatakas ang pamilya Lee. Hanggang ngayon, pati ako, tatlo na lamang kami sa pamilya Lee. Ang tinig ni Li Yuan ay puno ng kalungkutan. Bigla siyang humarap at malungkot na nagsabi, hanggang 1,000 taon na ang nakalipas. Nakatagpo ang aking ama ng bakal na espada sa isang liblib na planeta ng pagsasanay. Kung yun lamang, wala namang masama. Pagkatapos ng sobrang tagal, wala tayong paraan upang alamin kung yun ay kabilang sa aming ninuno. Ngunit ang bakal na espada ay pinino gamit ang kalahating kaluluwa ng pamilya ko. Agad nakita ng aking ama ang galit at hinagpis ng mga miyembro ng pamilya ko. Inabot ni Li Yuan ang kanyang kanang kamay, at pagkatapos mag-create ng liwanag, isang vortex ang lumitaw. Habang umiikot ang vortex, si Gehong ay lumitaw na may takot na ekspresyon. Sa kanyang takot, ang katawan niya ay hinayla palabas ng vortex at itinapon sa paanan ng estatwa. Ang pamilya na may-ari ng bakal na espada ay may apelyidong Ge. Ang mga mata ni Li Yuan ay nagiging malupit at puno ng galit. Kung sa mga lumang araw, noong ang pamilya Li Ko ay malakas pa, ang pagsira sa isang pamilya tulad ng Ge ay magagawa lamang ng isang pindot ng daliri. Ngunit ngayon, ang pamilya Li Ko ay stuck sa tuktok ng huling yugto ng Ascendant. At kahit na may tulong ng mga hadlang, hindi namin kayang talunin ang pamilya Ge na may dalawang cultivator ng ikalawang hakbang. Ilalagay ko na lang ako upang magsagawa ng disguise at makapasok sa pamilya Ge. Natuklasan ko ang lahat. Li Yuan ay tumingin ng mapait sa langit. Alam na ng pamilya Ge ang aking pagkakakilanlan mula pa noong mga nakaraang panahon, ngunit hindi nila sinabi ang tungkol sa nakaraan at ipinadala ako sa Thunder Celestial Realm kasama si Gehong at ang tatlong yaman. Bagamat hindi nila sinabi ang anuman, maaari kong hulaan ang nangyari noong panahong iyon dahil sa aking katalinuhan. Ang mga mata ni Li Yuan ay nagiging malupit habang tinitigan si Gehong at mahinang sinabi, "Ngayon, dinala ko dito upang tuparin ang mga hiling ng aking ninuno. Ngunit bago ito, kailangan ko ang iyong dugo upang pag-aanan ang libu-libong taon ng pangungulila na naranasan ng mga ninuno ng pamilya Li." Nang sabihin ni Li Yuan ito, inabot niya ang kanyang kanang kamay at agad na hinawakan si Gehong. Ang kanyang kamay ay humawak sa kanyang noo at ang mga mata ni Gehong ay puno ng pangungulila. Nais niyang magsalita, ngunit sa huli, hindi siya nakapagsalita. Si Wang Lin ay nagngisi at unti-unting sinabi, "Kaibigan Li, ang usapan ng iyong pamilya Li at pamilya Ge ay wala namang kinalaman sa akin. Bakit mo ako dinala dito?" Luminga si Li Yuan patungo kay Wang Lin at mahinang sinabi, "Nakita ko ang laban ni Brother Shu sa Illusory Cultivator sa pamamagitan ng mga hadlang ko. Isa sa mga spell ni Brother Shu ay napakakapakipakinabang para sa akin. Magiging kalmado ka, Brother Shu, hindi kita hihilingin na tumulong ng walang kapalit. Matapos ang bagay na ito, ibibigay ko sa iyo ang kompletong 18 plum restriction pati na rin ang annihilation restriction ng aming pamilya bilang kabayaran. Ngayon, hinihiling ko kay Brother Shu na huwag magmadali, dahil kailangan ko munang ayalay ang mga kaluluwa ng aming pamilya." Ang mga mata ni Li Yuan ay puno ng malalim na galit habang ang espiritual na enerhiya ng Celestial ay sumabog mula sa kanyang katawan at damaloy kay Gehong tulad ng isang galit na dragon. Ang babae ay nagpakita ng mapait na ekspresyon, ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw. Nahihirapan siyang tumingin pabalik sa estatwa ng bato, at pagkatapos ng isang sulyap, bigla niyang naisip ang isang bagay. Binuksan niya ang bibig upang magsalita, ngunit sa huli hindi na siya nakapagsalita.
Sumabog ang kanyang katawan sa isang ulap ng dugo at tinakpan ng estatwa ng bato. Ang kanyang orihinal na kaluluwa ay naabsorb ng estatwa at nawala. Si Li Yuan ay tahimik na nag-isip habang tinitingnan ang kanyang kamay ng may kalituhan sa mukha. Matapos ang isang mahabang oras, huminga siya ng malalim at nagsabi, gamit ang isang sinaunang tono, Ancestor, ang iyong kasapi sa pamilya, si Li Yuan, ay tutuparin ang iyong nasimulan.